Si Setoru ay isang bigong artist sa edad na 29, isang duwag na laging tumatakas sa malupit na katotohanan. At isang araw, siya ay maling naakusahan bilang pumaslang sa kanyang ina, isang mandurukot, at isang pumapaslang ng tao. Sa desperadong pagsisikap na patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, hindi inaasahang ginamit niya ang kanyang kakayahang ibalik ang panahon, pinabalik ang kanyang sarili sa nakaraan upang hanapin ang tunay na pumaslang at pagbayarin siya sa lahat. Ito si Satoru Fujinoma, isang 29 na taong gulang na nahihirapang manga artist na nakakaramdam ng gumagapang na takot, isang takot na sumisid sa kanyang sariling isipan kung saan nakatago ang mga pinigil na alaala at emosyon. At ang takot na ito ay tila lubos na nakakaapekto sa kanyang sining, na humantong sa isang editor na tahasang magkomento na kahit na ang kanyang mga gawa ay walang malinaw na teknikal na mga depekto, kulang ang mga ito sa isang bagay na mahalaga, ang kinakailangang lalim. Kailangan niyang maghukay ng mas malalim kapag siya ay gumuhit, dahil ang kanyang mga gawa ay masyadong limitado at hindi sumasalamin sa kanyang tunay na sarili. Dahil sa mapait na kritisismong ito, pakiramdam ni Setoru ay hindi siya nabibilang, lalo na sa edad na 29, isang edad kung kailan maraming tao ang nakapagtayo na ng kanilang mga karera, habang siya ay nahihirapan pa rin sa isang part-time na trabaho sa pagde-deliver ng pizza para lamang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Araw-araw, ang mga salitang, kung ginawa ko lang sana ng iba ang mga bagay-bagay, ay patuloy na umuugong sa kanyang isipan. Ngunit wala itong tunay na pagsisisi, isa lamang itong panandaliang dahilan, isang paraan upang maiwasan ang pagharap sa kanyang sariling pag-urong, dahil talagang natatakot siyang maghukay ng malalim sa kanyang isipan kung saan nananatili pa rin ang mga hindi pa gumagaling na sugat. At kaya, ang kanyang pang-araw-araw na buhay ay nagpapatuloy. Puno ng maikli at mababaw na pag-uusap sa trabaho, tulad ng kapag naghahanda na siyang mag-deliver at pinaalalahanan siya ng kanyang mga katrabaho na mag-ingat, or kapag tinutukso siya ng kanyang kasamahan sa high school, si Eri, na huwag magtago ng kahit isang piraso ng pizza sa daan, isang biro na inuulit niya tuwing nagkikita sila, na nagpapaisip kay Setoru kung ito ba ay isang uri ng katatawanan na tanging ang mga nakababatang henerasyon lamang ang nakakaintindi. Kasabay nito, nakikita niya itong medyo kakaiba dahil tila wala itong espesyal na nararamdaman para sa kanya. Pero lagi niyang sinasabi ang parehong bagay, kahit na siya mismo ay hindi naman talaga masyadong nagmamalasakit sa mga bata. Hanggang isang araw, habang nakasakay sa kanyang scooter para sa isang delivery, biglang dumating sa kanya ang isang kakaibang pakiramdam, isang hindi maipaliwanag na anomalya, na nagpapaisip sa kanya na ang fenomenong tinatawag niyang revival ay nangyayari na naman. Nagsimula siyang tumingin sa paligid, sinusubukang tukuyin kung ano ang problema, kung ano ang malapit nang mangyari. Pagkatapos ay nakita niya ang isang truck na pabago-bago ang takbo at ang driver ay nakatulog sa manibela. Kasabay nito, isang batang lalaki ang tumatakbo sa kalye. Kaya, kumilos si Setoru ayon sa kanyang likas na ugali. Inikat niya ang kanyang scooter upang harangan ang umaandar na truck, at bumangga ng harapan sa isa pang kotse na nagmumula sa kabilang direksyon. Kahit alam niyang hindi siya dapat makialam, hindi niya mapigilan ang sarili. At sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay biglang sumulpot sa harap ng kanyang mga mata na parang isang pelikulang mabagal ang galaw. Naisip niya na walang magandang mangyayari kapag nakikialam siya sa mga gawain ng ibang tao, at ang kanyang kasawian ay hindi magiging mahalaga. Ngunit pagkatapos ay nagising siya sa ospital kasama si Eri sa kanyang tabi. Masaya niyang sinabi sa kanya na 2 araw na siyang walang malay. Mabuti na lang at naaalala pa rin niya na siya si Setoru, 29 na taong gulang, at ang dahilan kung bakit siya nandito ay dahil sa isang aksidente habang hinahabol ang isang truck. Ipinaliwanag ni Eri na isang himala na halos hindi siya nasaktan, at isiniwalat niya na ang driver ng truck ay nasawi sa atake sa puso habang nagmamaneho. Bagamat iniligtas ni Setoru ang buhay ng isang bata, isang kilos na lubos niyang hinangaan dahil naroon siya sa pinangyarihan at siya lang ang nakapansin na may mali, mapagkumbabang sinabi ni Setoru na sinuwerte lang siya. Ngunit nakikita ni Eri ang kanyang tunay na pagkatao. Sinabi niya na tila napapalibutan siya ng isang manipis na harang, isang taong hindi madaling magbukas ng loob sa iba at hindi kailanman ngumingiti. Pagkatapos, nang pasalamatan niya ito sa pag-uulat ng sitwasyon sa manager, isang mahinhinang ngiti ang nagpakita sa kanyang mga labi, at agad itong napansin ni Eri.
Biglang tinanong ni Setoru si Eri kung bakit siya nagtatrabaho, isang tanong na ikinagulat niya, ngunit kusang loob niyang sinagot, na sinasabing mayroon siyang pangarap. Bagamat hindi niya sinabi kung ano ang pangarap na iyon, pakiramdam niya ay kung sasabihin niya ito ng malakas, magiging katotohanan ito. Ang mga salitang iyon ay pumukaw ng kakaibang pakiramdam ng nostalgia sa loob ni Setoru. Kalaunan, nang mag-isa na siya, pinag-isipan niya ang penomenong revival, isang kakayahang pumipilit sa kanya na i-rewind ang oras ng mga 1 hanggang 5 minuto bago maganap ang isang trahedya, na parang may pumipilit sa kanya na pigilan ito. Dahil dito, napigilan niya ang maraming aksidente, bagamat kung minsan, tulad ng sa kasong ito, ang mga negatibong kahihinatnan ay nauuwi sa kanya. Pagkatapos makalabas ng ospital at makabalik sa kanyang apartment, nagulat siya nang makita ang kanyang ina, si Sakheka, doon. Sinabi niya na dinalaw niya ito sa ospital, ngunit dahil mahimbing ang tulog nito, nauna siyang pumunta sa kanyang bahay at nagpas siyang manatili sandali upang alagaan ang kanyang minamahal na nag-iisang anak na lalaki matapos itong mabangga sa ulo. Kahit na iginiit ni Setoru na maayos siya at iisa lang ang kama sa apartment, determinado siyang manatili, sinasabing gagamitin niya ang sleeping bag sa kanyang aparador. Si Sakheka, isang 52 taong gulang na babae na mukhang mas bata kaysa sa kanyang edad, ay may matalas na pananaw at pambihirang kakayahan sa pagmamasid. Tila nababasa niya ang iniisip ng kanyang anak, at tinutokso pa nga niya ito na hindi niya kailangang maglakad-lakad papunta sa banyo sa gabi dahil hindi siya madaling magising, isang bagay na palihim na tinatawag ni Setoru ang kanyang ina na isang demonyo. Isang gabi, habang nanonood sila ng balita, may lumabas na balita tungkol sa isang batang nasa unang baitang na nawala sa Saitama ngunit natagpo ang ligtas. Nagbabalik tanaw ito kay Sakheka ng isang malagim na pangyayaring naganap sa kanilang kapitbahayan noong nasa ika-5 baitang si Setoru. Tinanong niya kung natatandaan pa ba niya ito, ipinaliwanag na sinubukan nila ang kanilang makakaya upang burahin ang pinakamaraming alaalang iyon sa kanyang isipan dahil ang kanyang buhay ay minsang nasa panganib. Nagsimulang maalala ni Setoru noong siya ay nasa ika-5 baitang. 2 sa kanyang mga kaklase ang dinukot at pinaslang, at isang binata na nagngangalang Shiritorai, na tinawag ng mga bata na Yoki-san dahil lagi siyang nagsasalita tungkol sa katapangan, ay naaresto at nahatulan bilang pumapaslang. Ang alaalang iyon ay patuloy pa ring bumabagabag kay Setoru. Kinabukasan, habang nasa supermarket sina Setoru at ang kanyang ina, muling nangyari ang revival phenomenon, na ikinalito ni Setoru dahil hindi niya matukoy ang sanhi nito. Hiniling niya sa kanyang ina na maghanap ng anumang hindi pangkaraniwang bagay, at gamit ang kanyang matalas na mga mata, napansin ni Sakheka ang isang lalaki sa isang kotse na naghahatid ng isang bata palayo. Nang magtama ang kanilang mga mata, tinakpe ng lalaki ang kanyang mukha at agad na umalis, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na may mali. Kalaunan, nakasalubong nila si Eri, at inanyayahan siya ni Sakheka para sa hapunan upang kumain ng curry na plano niyang lutuin. Habang kumakain, natuklasan ni Eri na si Setoru ay isang manga artist at nagpahayag ng matinding paghanga, na sinasabing siya ay parang isang respetadong kaibigan, mga salitang medyo nagpahiya kay Setoru, habang tinutokso sila ng kanyang ina tungkol sa kanilang relasyon. Pagka-uwi ni Eri, kinausap ni Sakheka si Setoru tungkol sa nangyari sa parking lot ng supermarket, na isiniwalat na ito ay isang tangkang pagdukot na nabigo. Ito ang nagtulak sa kanya na iugnay ito sa kaso mula 18 taon na ang nakalilipas. Ang alaala ng kaklase ni Setoru, si Hinazoki, na laging nag-iisa sa parke at isa sa mga biktima, ay bumabalik sa kanyang isipan. Naalala niya ang huling pagkakataon na nakita niya ito at nakaramdam ng matinding panghihinayang dahil hindi niya ito niyaya na umuwi, isang bagay na gusto niyang kalimutan higit sa lahat, at marahil isang bagay na sinubukan din ng kanyang ina na tulungan siyang kalimutan. Samantala, sinimulan ni Sakheka na pagdugtungin ang mga pangyayari. Naalala niya ang plaka ng inuupahang sasakyan, ang paraan ng pagtakip ng lalaki sa kanyang mukha nang magtama ang kanilang mga mata, at ang pamilyar na pakiramdam na naramdaman niya mula sa mga mata nito. Napagtanto niyang kilala niya kung sino ang lalaking iyon, at isang nakakagulat na katotohanan ang biglang sumagi sa kanyang isipan, marahil ay hindi si Shiratori ang tunay na salarin. Agad niyang tinawagan ang isang kakilala, pagkatapos ay umuwi dahil alam niyang hindi pa tapos ang kaso at ang tunay na pumapaslang ay malaya pa rin.
Naramdaman niyang kailangan niyang kausapin si Setoro upang sabihin dito ang buong katotohanan, ngunit napagtanto rin niya na ang pag-alala sa nakaraan ay naglagay sa kanya at sa kanyang anak sa panganib. Alam ng pumapaslang na siya ay nakilala na. Sa sandaling iyon, inatake siya ng asasin mula sa likuran. Sinubukan niyang agawin ang kanyang telepono ngunit nabigo. Nang matapos si Setoro sa trabaho at umuwi, napansin niya na hindi nakalock ang pinto, isang bagay na hindi pangkaraniwan, dahil ang kanyang ina ay laging maingat. Tinawag niya ito, ngunit walang sumasagot. Pagkatapos ay pumasok siya sa sala at naharap sa isang nakakakilabot na tanawin, ang kanyang ina ay nakahiga sa sahig na puno ng dugo, isang kutsilyo ang nakatusok sa kanyang likod. Natarante si Setoro, niyanig siya sa kawalan ng pag-asa, ngunit huli na ang lahat. Namantsahan ng dugo ang kanyang mga kamay, at saka lamang dumaan ang isang kapitbahay upang ibalik ang ilang curry na hinati ng kanyang ina noong nakaraang gabi. Nang makita niya ang eksena, napasigaw siya sa takot. Ilang sandali pa, dumating ang mga pulis, at natagpuan si Setoro na may dugo sa kanyang mga kamay, at agad na kinilala siya bilang pangunahing sospek. Sa sandaling iyon, ang isip ni Setoro ay puno ng isang bagay lamang, lahat ay mali, hindi niya ito ginawa. Dahil sa takot, tumakbo siya. Habang tumatakas siya mula sa mga pulis, ang pinakamakapangyarihang revival phenomenon na naranasan niya ay biglang nangyari. Sa pagkakataong ito, hindi lamang siya nito pinabalik, itinapon siya nito sa malayong nakaraan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang lugar na pamilyar at malayo. Nakita niya ang isang kaibigan noong bata pa na tinatawag ang kanyang pangalan at napagtanto niyang may suot siyang school backpack. Bumalik siya sa nakaraan, sa pagiging isang batang nasa elementarya, bago pa man magsimula ang nakakatakot na serye ng mga pagdukot. Natagpuan ni Setoro ang kanyang sarili na napunta sa isang magulo at hindi pamilyar na realidad, ang kanyang 29 na taong gulang na kamalayan na nakakulong sa loob ng katawan ng kanyang nakababatang sarili. Napagtanto niya na naglakbay siya sa oras patungo sa February 15, 1988, isang pangyayaring tinawag niyang revival phenomenon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang saklaw nito ay higit pa sa anumang naranasan niya, hindi lamang ilang minuto, kundi isang buong 18 taon. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaupo sa kanyang lumang silid-aralan, napapaligiran ng mga kaibigan noong bata pa siya na masayang nagkukwentuhan tungkol sa mga palabas sa TV tulad ng Batang Quiapo at Encantadia, or mga video game tulad ng Dragon Quest Roman 3, mga pangalang nagpapaalala sa isang matagal nang nawawalang panahon. Isang alon ng pagkalito ang bumalot sa kanya. Hindi niya na matandaan kung saan siya nakaupo. Walang malay, naglakad siya patungo sa mesa ni Hinazoki, isang tahimik at nag-iisang babae, at agad na tinutokso ng kanyang mga kaklase, na nagbiro na gusto niya si Hinazoki at ang dalawang weirdo na tulad nila ay magiging perpektong pares. Habang kumukuha ng attendance ang guro, biglang pumasok sa isip ni Setoro ang mga naguguluhan na bagay. Bakit siya nandito? Ano ba talaga ang nangyayari? Totoo ba ito? Binabalikan niya ang nakaraan 18 taon na ang nakalilipas, isang nakaraan na pilit niyang kinakalimutan. Dahil sa labis na pagkabalisa, nagkunwari siyang masakit ang ulo para pumunta sa infirmary, ngunit sa halip ay kinuha niya ang kanyang bag at dumiretso pa uwi. Isang nag-aalab na pagnanais na makita ang kanyang ina, si Sakheka, ang mismong babaeng nasaksihan niya na malupit na pinaslang sa hinaharap, ang nagtutulak sa bawat hakbang niya. Pagdating niya sa bahay, tinawag niya ang Nay. Nanginginig ang kanyang boses sa sakit at ginhawa. Ngunit wala pa ang ina, nasa trabaho pa rin siya. Pumasok siya sa loob, nakaramdam ng matinding nostalgia para sa lahat ng bagay sa paligid niya. Nang sa wakas ay nagpakita ang ina, buhay, malusog, at masigla, na puno ng emosyon si Setoro. Ang kanyang ina, bagamat nagulat at medyo nalilito sa kanyang kakaibang kilos, ay malumanay na inalo siya. Nagsimula ang hapunan sa simpleng hamburger steak, isang simpleng ulam na ngayon ay may napakalaking kahulugan para kay Setoro. Ito ang lasa ng kapayapaan, ng pamilya, ng mahahalagang sandali na minsan niyang nawala at ngayon ay may pagkakataong bawiin. Napagtanto niya na nakalimutan niya ang maliliit at masasayang sandaling ito, at sumumpa sa kanyang sarili na hindi na niya hahayaang mawala ang mga ito muli. Nauunawaan niya na ang revival phenomenon na ito ay may layunin, isang pangalawang pagkakataon upang itama ang mga nakaraang pagkakamali. At naniniwala siya na upang mailigtas ang buhay ng kanyang ina sa hinaharap,
Kailangan niyang magsimula rito mismo sa nakaraan sa pamamagitan ng pagpigil sa trahedyang malapit ng maganap. Sa sentro ng trahedyang iyon ay walang iba kundi si Hinazoki, ang batang babae na magiging unang biktima sa serye ng mga pagdukot at pagpaslang, isang pangyayaring humubog sa kanyang magiging takot at pagsisising tao kalaunan. Pagbalik sa paaralan, sinimulan ni Setoru na obserbahan ng mas maingat si Hinazoki at dinagtagal ay napansin niya ang isang pasa sa binti nito, isang malinaw na senyales ng pang-aabuso. Kinukumpirma nito ang kanyang malabong hinala at pinapalakas ang kanyang determinasyon na makialam. Samantala, ang kanyang mga kaibigang sina Kazo, Oremo, Hiro, at lalo na si Kinya, isang batang matalino at mapag-unawa na higit pa sa kanyang edad, ay muling napansin ang atensyon ni Setoru kay Hinazoki. Patuloy nila siyang tinutukso, at tumakbo pa nga si Kazo upang direktang sabihin kay Hinazoki na may gusto si Setoru sa kanya. Humantong ito sa isang napaka-awkward na confrontation pagkatapos ng klase. Prangkang tinanong ni Hinazoki si Setoru kung siya ba ay walang isip, pagkatapos ay tinawag siyang peke tulad niya. Ang kanyang sinabi ay nakakabigla kay Setoru dahil tumatama ito sa kaibuturan niya, dahil isa siyang taong palaging nagsisikap na gampanan ang papel ng isang perpektong bersyon ng kanyang sarili upang makihalubilo sa iba, isang ugali na daladala niya mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Tila nakita ni Hinazoki ang kanyang patseda. Kakaiba ang pagtatapos ng pag-uusap nang biglang tinanong siya ng babae kung maaari ba siyang pumaslang ng isang tao para sa kanya, isang tanong na puno ng kawalan ng pag-asa at kadiliman. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, malalim na pinag-isipan ni Setoru ang mga salita ni Hinazoki. Napagtanto niya na sa pagtawag sa kanya ng peke, hindi ibig sabihin nito ay alam niyang galing siya sa hinaharap, ngunit kinikilala niya na katulad niya lang siya, pareho silang nakasuot ng maskara. Ginampanan niya ang papel ng isang masayahin at palakaibigang lalaki, habang ang babae ay kumikilos na walang pakialam at walang emosyon, kapwa sinusubukang itago ang kanilang sakit at takot sa loob. Pagkatapos ay nilapitan ni Kinya si Setoru, sinabing sa tingin niya ay napakahalaga ng pag-aalala ni Setoru kay Hinazoki, hindi lamang isang parang bata na pagnanais, at nag-alok ng kanyang tulong kasama ng iba. Pagkatapos, palihim na iminungkahi ni Kinya na basahin ni Setoru ang koleksyon ng sanaysay ng mga estudyante, kung saan natagpuan ni Setoru ang sanaysay ni Hinazoki na pinamagatang ang bayan kung saan ako lamang naglalaho. Ang sanaysay ay isang tahimik na paghingi ng tulong, isang masakit na pag-amin ng matinding kalungkutan at isang pananabik na makatakas patungo sa isang isla na walang mga matatanda, walang mga kaibigan, walang mga guro, at walang ina, isang lugar na walang pagdurusa or kalungkutan. Sa pagbabasa ng mga linyang iyon, lubos na naunawaan ni Setoru ang sitwasyon ni Hinazoki, at alam niyang kailangan niyang kumilos. Nagsimula siyang magplano, at ang unang hakbang ay ang lumikha ng isang pagkakataon para sila ay maging mas malapit. Humingi siya ng pahintulot sa kanyang ina na magdaos ng isang birthday party sa Marso 2, planong imbitahan si Hinazoki. Ito ay isang bagay na hindi pa niya nagagawa noon, isang maliit na pagbabago na maaaring lumikha ng ibang kinabukasan. Pagkatapos, hinanap niya si Hinazoki sa parke pagkatapos ng klase, kung saan karaniwan itong nakaupo ng mag-isa hanggang dilim upang maiwasan ang pag-uwi. Nilapitan niya ito, at sa pagkakataong ito, nagpasya siyang maging tapat. Inamin niya na umaarte lang siya, ngunit ito ay dahil gusto niya ng mga kaibigan at gusto niyang magustuhan ng iba. At naniniwala siya na kung gagampanan mo ang isang papel ng sapat na katagalan, kalaunan ay magiging bahagi ka na nito, isang kaisipang magpapaalala sa kanya ng isang bagay na minsang sinabi ni Eri noong hinaharap. Tila naabot ni Hinazoki ang sinseridad ni Setoru, at sinamantala niya ang pagkakataong imbitahan ito sa kanyang birthday party, idiniin na ito ang unang taong inimbitahan niya. Pagkatapos ng ilang sandali ng sorpresa, pumayag si Hinazoki. Sa sandaling iyon, habang nagsisimulang bumagsak ang nyebe, napagtanto ni Setoru na nagyayelo ang kanyang mga kamay dahil nakalimutan niya ang kanyang mga guwantes, at biglang hinawakan ni Hinazoki ang isang kamay nito upang painitin ito, isang maliit ngunit malalim na makabuluhang kilos, ang unang koneksyon sa pagitan ng dalawang nag-iisang kaluluwa. Naguluhan ang isipan ng 29 na taong gulang na si Setoru at namula ang kanyang mukha. Nang sabihin ng babae na mas madali na siyang kausapin nitong mga nakaraang araw, aksidenteng nasabi ni Setoru na ito ay dahil nagpa siya itong huwag nang magsinungaling dito. Ito ang nagpahiya kay Hinazoki at tumakbo palayo,
ngunit marahil sa kaibuturan, nakaramdam siya ng kaunting init sa kanyang puso. Nakatayo mag-isa sa parke na natatakpan ng nyebe, ang mismong lugar kung saan niya huling nakita si Hinazoki 18 taon na ang nakalilipas, pinagtibay muli ni Setoru ang kanyang determinasyon. Hindi na niya hahayaang mag-isa si Hinazoki. Mananatili siya sa tabi nito, babaguhin ang masakit nitong nakaraan, at sa paggawa nito, babaguhin ang sarili niyang kinabukasan. Sinimulan niyang pagdugtungin ang mga pira-pirasong alaala ng lumang trahedya, naalala na hindi lamang si Hinazoki kundi pati na rin sina Nakaneshi at Hiromi ang mga biktima. Gayunpaman, napagtanto niya ang isang mahalagang detalye, tanging si Hinazoki lamang ang 10 taong gulang noong panahong iyon, ibig sabihin ay hindi pa dumarating ang kanyang kaarawan nang mawala siya noong Marso. Mula rito, hinuha ni Setoru ang isang mahalagang yugto ng panahon, X-Day, ang araw na dinukot si Hinazoki. Kailangan itong mahulog sa pagitan ng Marso 1 at ng kanyang kaarawan. Kung matutukoy niya ang araw na iyon, mapipigilan niya ang pagdukot at mababago ng lubusan ang trahedya. Sa paaralan, naging masigla ang kapaligiran sa isang kompetisyon sa skating kung saan ang mga lalaki ay nakikipagkompetensya ng pares, at sa kasamaang palad, si Setoru ay ipina-race kay Himada, ang star player ng pambansang koponan ng ice hockey na nanalo ng kampyonato, isang kalaban na alam niyang wala siyang pagkakataong talunin noon. Hinimok ng mga batang babae si Hinazoki na mag-cheer para kay Setoru, at nag-aalangan siyang nagtanong kung sa palagay niya ay maaari siyang manalo. Dahil sa kagustuhang mapabilib siya at mailabas ang kanyang kakayahan, nangako si Setoru na gagawin niya ang lahat. Nang magsimula ang karera, si Setoru, na may kalamangan sa pag-unawa ng isang nasa hustong gulang sa pisika at mekanismo ng katawan, ay nagkaroon ng mahusay na pagsisimula, nangunguna kay Himada na ikinamangha ng lahat. Ngunit pagkatapos, isang panloob na tunggalian ang sumiklab sa kanyang kalooban. Pakiramdam niya ay hindi patas na talunin ng isang taong nagsanay ng husto araw-araw gamit ang isang kalamangan na walang ibang nakakaalam. Sa tingin niya ay si Himada ang tunay na karapat-dapat manalo. Kaya, sinasadya niyang bumagal upang hayaang makadaan si Himada at mauna sa pagtatapos. Gayunpaman, ang pekeng pagkilos na ito ng kadakilaan ay nagdulot ng mapait na epekto. Nakaramdam ng pagkainsulto si Himada, galit na hinarap si Setoru, at sinabi sa kanya na kinamumuhian niya ang mga taong katulad niya. Napagtanto ni Setoru na inulit niya lang ang eksaktong parehong pagkakamali na nagawa niya 18 taon na ang nakalilipas, isang pagkakamaling bunga ng pagsisikap na kumilos ng mabuti sa halip na maging tapat at harapin ang mga bagay ng harapan. Pagkatapos ng karera, sinubukan ni Setoru na kausapin si Hinazoki, ngunit dahil sa pagiging maunawain ng isang taong nagtatago rin sa likod ng isang maskara, agad niyang nakita ang kasinungalingan sa likod ng kanyang pagganap. Malamig na sinabi niya sa kanya na pareho silang peke at sinungaling, na lalong nagpapalawak ng distansya sa pagitan nila. Nawalan ng pag-asa si Setoru, alam niya na para maisakatuparan ang kanyang plano, kailangan niyang sirain ang pader sa pagitan nila. At ang unang hakbang ay alamin ang kaarawan nito upang kumpirmahin ang kanyang teorya tungkol sa X-Day. Determinadong tuklasin ang katotohanan, bumalik si Setoru sa paaralan at hinanap ang kanyang homeroom teacher. Si Yasuhiro, isang lalaking napansin ni Setoru, ay may matalas na mga mata at matalas na pananaw. Mabilis na nahulaan ni Yasuhiro na nag-aalala si Setoru kay Hinazoki. At nang ipaliwanag ni Setoru na hindi niya ito maaaring direktang tanungin tungkol sa kaarawan nito, agad na ipinakita ni Yasuhiro sa kanya ang class contact book. Natigilan si Setoru nang matuklasan na pareho pala sila ng kaarawan ni Hinazoki, Marso 2. Ipinaliwanag ni Yasuhiro na marahil ay nahihiya si Hinazoki na banggitin ang pagkakataon at hinikayat si Setoru na ipagdiwang ang kanilang mga kaarawan ng magkasama. Pinayuhan din niya si Saturday Ero na anuman ang gawin niya, maging sa karera or sa relasyon niya kay Hinazoki, dapat niyang palaging ibigay ang kanyang makakaya. Ngayon, si Setoru ang may hawak ng huling piraso ng puzzle. Alam niyang tiyak na ang X-Day, ang araw na pagpapasyahan ang kapalaran ni Hinazoki, ay Marso 1, at 11 araw na lang ang natitira. Pumunta si Setoru sa parke upang hanapin si Hinazoki, ngunit wala na ito sa lugar. Sa halip, hindi niya inaasahang nakatagpo si Shiratori, ang lalaking tinawag ng mga bata na Yoki-san na, sa hinaharap, ay maling mahahatulan ng kasawian.
Sa paningin ng isang 29 na taong gulang, ibang-iba na ang pananaw ni Satoru kay Shiratori, hindi bilang isang kaina-hinalang walang trabaho, kundi bilang isang mabait na 23 taong gulang na nauutal, nagtatrabaho ng husto mula alas 4 ng umaga sa tindahan ng kanyang ama, at sinikap na magsalita ng maayos upang magmukhang mas may gulang sa harap ng mga bata. Tinanong ni Satoru si Shiratori tungkol kay Hinazoki, at kinumpirma niya na kilala niya ito at ilang beses na niya itong nakausap sa parke. Ang pagkikitang ito ay lalong nagpalakas sa paniniwala ni Satoru na si Shiratori ay ganap na inosente, at tahimik siyang nangako na pipigilan niya ang krimen na mangyari, hindi lamang para iligtas si Hinazoki, kundi para iligtas din ang kinabukasan ni Shiratori. Dahil hindi niya matagpuan si Hinazoki sa parke, isang kakilakilabot na pangitain ang nagdala kay Satoru sa bahay nito, kung saan niya ito natagpuang nagtatago sa isang makalat at lumang kamalig sa bakuran. Natagpuan din niya ang nasunog nitong guwantes sa labas. Nang sinubukan niya itong hikayatin na lumabas, nagpakita ang ina ni Hinazoki na puno ng puot ang mukha, at nakita mismo ni Satoru ang mga pasa sa katawan ni Hinazoki. Nang tanungin niya ang ina, pinilit nito si Hinazoki na magsinungaling na ito ay nahulog. Si Satoru, na nakulong sa katawan ng isang 10 taong gulang, ay nakaramdam ng lubos na kawalan ng kapangyarihan at galit. Nakatayo lamang siya roon at pinapanood habang kinakaladkad ng babae si Hinazoki papasok, kasunod ang mga tunog ng isang malupit na pagpapahirap na umalangaw sa hangin, isang eksenang walang hanggan na nakaukit sa kanyang alaala. Kinabukasan sa paaralan, ang kapaligiran ay labis na tensyonado. Huli nang dumating si Hinazoki, ang kanyang mga sugat ay nakatago ng walang ingat, at pagkatapos ay isang insidente ang naganap, na wala ang perang pangtanghalyan ng klase. Isang kaklase na nagngangalang Ms. Ada ang agad na sinisi si Hinazoki, na sinasabing mahirap siya at hindi pa nakapagbayad para sa tanghalian. Mabilis na sumali ang buong klase, na naging isang malupit na paglilitis sa paghatol. Lumapit sina Satoru at Kinya upang ipagtanggol si Hinazoki, na nangangatwiran na maaaring ibintang siya ng sinuman. Nakialam si Teacher Yasuhiro, at matalinong tinapos ang argumento sa pagsasabing dahil si Hinazoki ang namamahala sa pera noong araw na iyon, hindi nakatakataka na nasa kanya ito. Alam ng guro ang sitwasyon ni Hinazoki at sinusubukan niyang protektahan siya sa sarili niyang paraan. Ngunit alam ni Satoru na ang mga pagsisikap na iyon ay malayo pa sa sapat, at naubusan na ng oras. Pagkatapos ng klase, pinasalamatan ni Hinazoki si Satoru sa pagtatanggol sa kanya. At sa kanilang pag-uusap, ikinwento niya sa kanya ang matagal na niyang sama ng loob kay Ms. Ada simula pa noong ikatlong baitang, ngunit binanggit din niya ang isang magandang alaala ng kumikinang na Christmas tree sa bahay ni Ms. Ada noong isang Christmas party. Sinamantala ang pagkakataon, nakaisip si Satoru ng isang ideya. Iminungkahi niya na sabay silang manood ng Christmas tree ngayon din. Dinala ni Satoru si Hinazoki paakyat sa isang burol na natatakpan ng nyebe kung saan nakatayo ang isang nag-iisang lumang puno, ang mga sanga nito ay kumikinang sa hamog na nagyelo sa ilalim ng madilim na liwanag ng gabi, at tinawag niya itong kanilang Christmas tree. Sa daan, may isang himala ang nangyari, nakakita sila ng isang pares ng pulang Zoro na naglalaro sa nyebe, isang tanawing minsang nasaksihan ni Satoru ng mag-isa sa nakaraang timeline. Ngunit sa pagkakataong ito ay naibahagi niya ito kay Hinazoki. Nang marating nila ang tuktok ng burol at tumayo sa harap ng puno, isang komportableng katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Ngumiti si Hinazoki at tinawag si Satoru na isang walang muwang dahil Pebrero ngayon. Ngunit wala nang lamig sa kanyang boses. Tumugon si Satoru na may pangakong babalik sila rito sa tag-araw upang makita muli ang puno, isang pangako ng isang kinabukasan na isinusuko niya ang lahat upang mabawi ito. Sa mabilis na papalapit na X-Day, Marso 1, pinagtibay ni Satoru ang kanyang plano sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga pangyayari 18 taon na ang nakalilipas, naalala na sa malagim na araw na iyon ay nakatayo si Hinazoki ng mag-isa sa parke gaya ng dati bago mag-alas 6 ng gabi, habang siya ay pumunta sa kanilang lihim na tagwan upang hanapin ang nawawalang mga guwantes. Sa daan, sandali niyang nakita si Shiratori na nakaupong mag-isa sa tabi ng ilog. At nang bumalik siya at muling dumaan sa parke, nawala na si Hinazoki nang walang bakas.
Kaya naman naging mas malinaw kaysa dati ang kanyang misyon, kailangan niyang siguraduhing walang nangyari sa Marso 1 at pagkatapos ay ipagdiwang ang kanilang magkasamang kaarawan kasama si Hinazoki kinabukasan ng Marso 2, upang patunayan na tunay niyang binago ang hinaharap at binura ang krimeng iyon sa kasaysayan magpakailanman. Para maisakatuparan ang planong ito, ang unang hakbang ay ang pag-alis kay Hinazoki mula sa kanyang nakalalasong kapaligiran, lalo na tuwing Sabado at Linggo. Kaya naman, sinabi ni Setoru sa kanyang ina na gusto niyang lumabas sa Sabado. Agad siyang tinukso ng kanyang mapang-unawang ina tungkol sa pakikipag-date, nangakong bibigyan pa siya ng dagdag na allowance, na ikinahiya ni Setoru na aminin ito. Dahil sa kanyang matalas na intuition bilang isang dating reporter ng balita, mabilis na nahulaan ni Sakheka na ang babaeng tinutukoy ay si Hinazoki. Pinayuhan niya itong mag-ingat habang banayad na ipinapakita ang kanyang suporta. Sa paaralan, sinubukan ni Setoru na imbitahan ang kanyang malalapit na kaibigan na sina Kinya, Kazuo, Osamu, at Hiromi na sumama sa kanya at kay Hinazoki sa isang pamamasyal sa Science Center. Gayunpaman, misteryoso silang tumanggi, bawat isa ay nagbigay ng malabong dahilan tungkol sa pagiging abala, pagkatapos ay iminungkahi na mas gugustuhin niyang sumama ng mag-isa kay Hinazoki. Malinaw na sinasadya nilang bigyan ang dalawa ng espasyo, at napagtanto ni Setoru na kailangan niyang harapin ang kanyang pinakamalaking hamon ng mag-isa. Humingi ng pahintulot sa ina ni Hinazoki, ang komprontasyon ay nangyari ng eksakto tulad ng kanyang hinulaan. Ang ina ni Hinazoki ay labis na masungit at malupit. Mariin siyang tumanggi, sinabing kailangan ni Hinazoki na manatili sa bahay para gumawa ng mga gawaing bahay at kinwestiyon ang mga motibo ni Setoru gamit ang mga nakakainsultong salita, tinawag pa nga ang sarili niyang anak na babae na isang malungkot na bata. Umabot sa sukdulan ang pagtatalo ng aksidenteng nasabi ni Setoru, sa isang sandali ng galit, na gusto niyang iligtas ang kanyang kaibigan, isang pabaya na pagkakamali na lalong nagpalalim sa hinala at puot ng babae. Nang nasa pinakamalala ang sitwasyon, ang ina ni Setoru, si Sakheka, ay tila isang tagapagligtas. Inihayag niya na sinusundan niya ang mga bata dahil sa isang masamang kutob. At tulad ng caster power, isang langis ng makina, kinontrol niya ang sitwasyon. Direktang hinarap niya ang ina ni Hinazoki, gamit ang pangangatwiran ng isang magulang upang ituro na dapat nilang suportahan ang mga positibong pagsisikap ng kanilang mga anak. Malinaw din niyang binanggit na ang kanilang mga pamilya ay may ilang pagkakatulad at nagbigay ng isang magalang ngunit makabuluhang imbitasyon na mag-usap, isang matalinong hakbang na matagumpay na napigilan ang pagtutol ng kabilang babae at napilitan siyang sumang-ayon na palabasin si Hinazoki. Noong Sabado, Pebrero 27, sina Setoru at Hinazoki ay nagkaroon ng isang kaaya-ayang araw sa Science Center. Maaraw ang araw, at tila nailabas na ni Hinazoki ang kanyang mga pasanin. Mas relax at masayahin siya, at pinipigilan pang ang tawagin itong walang isip. Habang nag-e-explore sila, si Setoru ay tinamaan ng kakaibang deja vu. Bigla niyang napagtanto na sa orihinal na timeline, mag-isa rin siyang pumunta rito at nagkataong nakatagpo niya si Hinazoki, pareho ang kanilang pag-uusap. Isang nakakakilabot na kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan na baka hindi niya namamalayang naulit na naman ang parehong nakaraan. Ngunit habang lumulubog siya sa pag-aalala, may kakaibang nangyari, biglang nagpakita ang kanyang grupo ng mga kaibigan. Sinabi nilang maaga nilang natapos ang kanilang sariling gawain at sumama sa kanila. Ito ay isang bagay na ganap na bago, hindi maikakailang patunay na ang kanyang mga ginawa ay talagang nakagawa ng pagbabago. Nakaramdam si Setoru ng isang alon ng ginhawa at pag-asa na bumalot sa kanya. Ang hinaharap ay hindi na isang takdang landas. Lumipas ang mga sumunod na araw sa isang optimistikong kapaligiran. Noong Lunes, ika-29 ng Pebrero, dumating si Hinazoki sa paaralan sa tamang oras, ang kanyang mukha ay maliwanag at puno ng buhay, isang bagay na hindi pa nangyari noon. Hindi sinasadyang nakapagsalita si Setoru ng papuri, na sinasabing maganda ang mukha nito, na humantong sa isa pang serye ng panunokso mula sa buong klase. Nangako siyang sasanduin ito kinabukasan ng umaga, Marso 1, kinabukasan, ang araw na kailangan niyang maging mapagmatsyag. At sa wakas, dumating ang malagim na araw. Nanatili si Saturday Arrow sa tabi ni Hinazoki buong araw. Sinundo niya ito kinabukasan, magkasama silang pumasok sa paaralan.
At pagkatapos ng klase, iginiit niyang isama ito sa Children's Center para maglaro. Kahit gusto nitong umuwi ng maaga para ihanda ang regalo nito sa kaarawan, hindi niya ito iniwan, kahit isang segundo. Nang gamabi at nagsimulang umulan ng nyebe, sinamahan niya ito pauwi. Bago umalis, sumigaw siya ng malakas, "Sasanduan kita bukas." Isang matapang na deklarasyon hindi lamang para kay Hinazoki, kundi pati na rin sa kanyang ina sa loob ng bahay at para sa sinumang maaaring nagkukubli sa malapit, isang malinaw na pahayag na hindi na ito nag-iisa, na lagi itong nandyan. At nang gabing iyon, matagumpay na naipasa ni Setoru ang X-Day at naniniwala siyang nanalo na siya. Kinabukasan ng umaga, ika-2 ng Marso, kaarawan nilang dalawa, maagang nagising si Setoru, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at ginhawa. Tumakbo siya papunta sa bahay ni Hinazoki, at magkasama silang pumasok sa paaralan. Gayunpaman, pagkatapos ng klase, pinigilan sila ni Teacher Yasuhiro upang tumulong sa ilang maliliit na gawain. At pagdating nila sa bahay ni Saturday Arrow, isang malaking sorpresa ang naghihintay sa kanila, lahat ng kanilang mga kaibigan ay naroon kasama ang ina ni Saturday Arrow. Lihim silang naghanda ng isang engranding salo-salo sa kaarawan, isang plano na kahit si Teacher Yasuhiro ay lumahok. Ang salo-salo ay naganap sa isang masaya at nakakaantig na kapaligiran, ganap na kabaligtaran sa malungkot na kaarawan na naranasan ni Setoru 18 taon na ang nakalilipas. Tumawa ng malakas si Hinazoki, nakatanggap ng mga regalo, at sa unang pagkakataon, napapaligiran siya ng mga tunay na kaibigan. Humingi siya ng tawad kay Saturday Arrow dahil hindi pa niya natapos ang kanyang regalo, ngunit nangako siyang ibibigay ito sa kanya kinabukasan, isang pangakong malugod na tinanggap ni Setoru. Nang ihatid ni Setoru pauwi si Hinazoki, nagpasalamat siya dito at inulit ang kanyang pangako. At nang gabing iyon, nakatulog si Setoru na may pakiramdam ng lubos na tagumpay. Nagawa niya ito, binago niya ang kasaysayan. Ngunit kinabukasan, nakatulog siya ng matagal at nagmadaling pumasok sa paaralan. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi siya nahuli. Ngunit isang linya mula sa guro ang Sum-Ira sa buong mundo niya, kaya si Hinazoki lang ang late ngayon. Hindi pumasok si Hinazoki sa paaralan at natigilan si Setoru. Napagtanto niya na noong isang araw pagkatapos ng birthday party, hindi sumipot si Hinazoki, at ang pangako nila sa isa't isa noong nakaraang gabi ay hindi kailanman matutupad. Ang malupit na katotohanan ay tumama kay Setoru na parang isang mapaminsalang dagok, hindi pumasok si Hinazoki sa paaralan. Sinubukan niyang aliwin ang sarili gamit ang mga walang muwang na dahilan, sinasabi sa sarili na baka na late lang siya dahil nagpuyat siya sa pagtatapos ng kanyang regalo sa kaarawan. Ngunit isang masamang pakiramdam ng pamilyar na gumagapang na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Hindi siya makaupo ng tahimik. Tumakbo siya palabas ng paaralan at tumakbo papunta sa bahay ni Hinazoki. Tinawag ang pangalan nito ng walang kabuluhan sa harap ng isang tahimik at malamig na tahanan. Pagkatapos ay napansin niya ang isang nakakabahalang palatandaan, mga bakas ng paa mula sa mga bot ang kasing laki ng matanda na nakadikit sa lumang patong ng nyebe mula 2 gabi bago iyon, malinaw na ebidensya na isang matandang lalaki ang naroon pagkatapos niyang umalis. Gumuho ang lahat ng pag-asa sa loob niya, alam niyang nabigo siya. Hindi niya nabago ang kapalaran ng dalaga. Sa sumunod na 2 araw, nanatili sa bahay si Setoru at hindi pumasok sa paaralan, nalulunod sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa. Habang nasa bahay, narinig niya ang kanyang ina, si Sakeheka, sa telepono kasama ang isang dating kasamahan mula sa istasyon ng TV ng Ishikari. Pinag-uusapan nila ang pagtatago ng balita tungkol sa pagkawala ni Hinazoki mula sa media upang maiwasan ang takot ng publiko at protektahan ang ibang mga bata. Napagtanto ni Setoru na kahit noon, tahimik na sinusubukan siyang protektahan ng kanyang ina mula sa malupit na katotohanan. Inalaw siya ni Sakeheka, sinasabing hindi niya kasalanan, na walang sino man ang makakagawa ng lahat. Ngunit hindi mapawi ng mga salita ng ina ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at pagkakasala na nagpapahirap sa kanya. Sa paaralan, inanunsyo ng homeroom teacher na lumipat si Hinazoki upang tumira kasama ang kanyang lola sa Sapporo dahil sa mga kadahilan ng pampamilya, isang kasinungalingan na napagkasunduan ng paaralan at ng samahan ng mga magulang upang patahimikin ang mga tsismis, ngunit alam ni Setoru ang katotohanan.
Napansin niya na sa kabila ng pagbabawal ng media, isang sasakyan ng pulis ang nagbabantay pa rin malapit sa bahay ni Hinazoki, isang senyales na tahimik na isinasagawa ang investigasyon. At pagkatapos ay nagsimulang maulit ang kasaysayan. 6 na araw lamang matapos mawala si Hinazoki, ang pangalawang biktima, si Nakaneshi, isang estudyante mula sa Izumi Elementary School, ay nawala rin. Ang pokus ng investigasyon ay agad na lumipat sa isang serye ng mga pagdukot sa bata, at ang sasakyan ng pulis malapit sa bahay ni Hinazoki ay nagsimulang magpakita ng mas madalang. Sa isang sandali ng hindi matiis na dalamhati, nakita ni Setoru ang ina ni Hinazoki na nagtatapon ng isang garbage bag kung saan nakalagay ang isang pares ng guwantes na gawa niya mismo, ang hindi natapos na regalo sa kaarawan na ipinangako ni Hinazoki na ibibigay sa kanya, isang sirang simbolo ng isang pangako na hindi kailanman matutupad. At pagkatapos noon, gumuho ang mundo ni Setoru. Biglang natapos ang revival phenomenon, na nagtulak sa kanya pabalik sa malupit na katotohanan ng 2006. Natagpuan niya ang kanyang sarili na isang 29 na taong gulang na pag-anti na nagtatago sa ilalim ng isang tulay. At sa gitna ng mga kaluskos ng radyo ng pulisya, narinig niya ang kanyang pangalan na idineklara bilang pangunahing sospek sa pagpaslang sa kanyang sariling ina, si Sakheka. Dumagsa sa kanya ang malupit na katotohanan. Nabigo siyang iligtas si Hinazoki, nasawi na ang kanyang ina, at ngayon ay isa na siyang sospek. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinailangan niyang patuloy na tumakbo. Habang tumatakas, humingi siya ng tulong sa kanyang manager sa pizza shop, at nagsinungaling na nakipagtalo siya sa kanyang ina at tumakas sa bahay. Hinayaan siyang manatili ng mabait na manager nang walang hinala. Gayunpaman, nang mapanood ni Setoru ang balita sa gabi, napagtanto niya na hindi magtatagal at mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan, at ang manager, bilang isang mamamayang masunurin sa batas, ay tiyak na tatawag ng pulisya, tulad ng inaasahan niya, habang naghahandang tumakas. Muli siyang natuklasan, ngunit hindi ng pulisya, kundi ng kanyang katrabaho na si Eri. Natagpuan siya ng babae at, nang walang pag-aalinlangan, tinulungan siyang makatakas gamit ang kanyang sasakyan. Hinatid ni Eri si Setoru sa bahay ng kanyang tiyuhin kung saan siya nanunuluyan at isiniwalat na alam niya ang lahat mula sa balita, at mula sa mga pulis na nagtatanong sa kanyang lugar ng trabaho. Sa kabila nito, lubos siyang naniniwala sa kanyang kawalang kasalanan. Matatag niyang sinabi na ang isang lalaking tulad niya ay hindi kailanman maaaring pumaslang sa kanyang mapagmahal na ina, at ang kanyang walang kondisyong pananampalataya ay naging isang malakas na pinagmumulan ng lakas para kay Setoru sa kanyang pinakamadilim na sandali. Ibinalik din niya ang libro tungkol sa 18 taong gulang na kaso na naiwan niya. At habang pinag-aaralan nila ito ng magkasama, napansin ni Setoru ang isang mahalagang detalye, hindi niya naalala ang date ng pagkasawi ni Hinazoki sa record na nagbago na. Hindi na Marso 1, kundi Marso 3, ang pista ng mga manika. Napagtanto niya na hindi pa siya tuluyang nabigo. Ang kanyang mga aksyon ang nagpapanatili kay Hinazoki na buhay sa loob ng 2 pang araw. Maaaring magbago ang kasaysayan at muling kumurap ang pag-asa sa loob niya. Kung bibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon, maaari pa rin niya itong iligtas. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang kaligtasan. Tinawagan ng manager si Eri, nagkunwaring nag-aalala at nag-aalok ng tulong. Ngunit sa katotohanan, sinusubukan niyang hanapin ang kanilang lokasyon upang magulat sa pulisya. Nakita ng matalas na intuition ni Eri ang panlilinlang, at direktang hinarap siya nito. Ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa kawalan ng tiwala nito, na napilitan silang tumakas muli sa kanilang pinagtataguan. Habang nagtatago sa ilalim ng tulay, tinanong ni Setoru si Eri kung bakit niya ito lubos na pinagkakatiwalaan. Ikinwento niya sa kanya ang isang kwento mula sa kanyang nakaraan tungkol sa kung paano maling naakusahan ang kanyang ama ng pagnanakaw sa tindahan. At kahit na siya ay inosente, ang kawalan ng pananampalataya ng kanyang ina ay sumire sa kanilang pamilya. Simula noon, nangako si Eri na pipiliin niyang laging menindagan sa panig ng tiwala. Sinabi niya kay Setoru, hindi naman sa mapagkakatiwalaan kita, kundi gusto kitang pagkatiwalaan. Isang kilos ng paniniwala upang maiwasan ang pag-ulit ng pagkakamali ng kanyang ina. Pagkatapos ay umalis si Eri upang kumuha ng damit para kay Setoru. Pag-uwi niya at pagtatapos ng paghahanda ng lahat, nakatanggap ang kanyang telepono ng isang text message.
Ito ay mula sa numero ng ina ni Setoru. Ang mensahe ay nagsasabing, manatili ka sa iyong kinaroroonan. Agad na napagtanto ni Eri na kinuha ng assassin ang telepono ng ina ni Setoru. Alam niyang nag-iisa ito at pinapanood siya. At ilang sandali pa, sumiklab ang apoy mula sa bahay ni Eri, isang nakakasawi na bitag na nakatakdang tapusin siya. Nahaharap ngayon sina Setoru at Eri sa isang hindi tiyak at nakakatakot na kapalaran. Ipinagpatuloy ni Eri ang kanyang kwento, ipinaliwanag na kalaunan ay inamin ng kanyang ina na pinagsisisihan niya ang hindi pagtitiwala sa kanyang asawa, at ang sandaling iyon ay nagpaisip kay Eri na dapat niyang patuloy na mahalin silang dalawa, na ang pananampalataya sa mga tao ay isa sa kanyang pinakamahalagang katangian. Ang kanyang taos-pusong pag-amin ay malupit na naputol nang biglang sumiklab ang apoy sa bahay. Habang nagtatago sa malapit, natigilan si Setoru nang marinig niya ang mga taong sumisigaw na nasa loob pa rin si Eri. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya sa apoy, isinugol ang kanyang buhay upang iligtas ang tanging taong nagtiwala sa kanya. Natagpuan niya si Eri na walang malay sa gitna ng makapal at nakababad na usok. At habang nagpupumilit na ilabas siya, pakiramdam niya ay nauubos na ang kanyang lakas, biglang nagpakita ang manager ng pizza shop at tinulungan siyang iligtas si Eri. Pagkatapos, sinabihan ng manager si Setoru na tumakbo, sinasabing kukunin niya ang lahat ng kredito sa pagliligtas sa kanya upang pagtakpan siya. Habang tumatakbo palayo si Setoru, nagsimulang suriin ng kanyang isipan ang sitwasyon ng may pagkataranta. Napagtanto niya na sadyang sinindihan ng assassin ang apoy upang tapusin si Eri at ibintang sa kanya ito. Habang tumatakas, palihim na isinilid ni Eri ang kanyang telepono sa kanyang bulsa upang hindi mahanap ng pulisya ang mensahe ng patibong na ipinadala ng assassin, na gumamit ng numero ng telepono ng kanyang ina. Pinatunayan nito na alam ng assassin ang address ni Eri. Maaaring sinusundan niya ito, or nakita niya ito sa pizza shop nang pumunta siya roon upang tingnan ang schedule ng trabaho ni Setoru bilang bahagi ng kanyang plano na tapusin ang ina ni Setoru. Naunawaan ni Setoru na ang kanyang kaaway ay napakalapit, na hindi siya maaaring patuloy na tumakbo habang buhay, at kailangan niyang magkusa na hanapin siya. Alinman sa hahanapin niya ang assassin or mahuhuli siya habang sinusubukan. Dahil sa determinasyong iyon, ginamit ni Setoru ang mga kontak sa telepono ng kanyang ina upang makipag-ugnayan kay Shiwada, isang dating reporter na pinagkakatiwalaan niya. Nagsimula ang tawag ng may tensyon at pag-iingat, ngunit kalaunan ay napagkasunduan nilang magkita. Dumating si Setoru sa tagpuan at agad na ipinahayag ni Shiwada ang kanyang paniniwala sa kawalang kasalanan ni Setoru, na sinasabing ang isang ina na tulad ni Sakeheka ay hindi kailanman magpapalaki ng isang pumapaslang. Ibinahagi niya ang nilalaman ng kanyang huling pag-uusap sa kanya kung saan iginiit ni Sakeheka na si Shiratori ay walang kasalanan at natukoy na niya ang tunay na salarin. Pagkatapos ay inilatag ni Shiwada ang buong takbo ng kaso ng 18 taong gulang batay sa mga rekord ng pulisya, isang kwentong maingat na binuo upang i-frame si Shiratori, kabilang ang pahayag na dinukot niya si Hinazoki mula sa bodega, pinaslang ito sa isang freezer, at ibinalik ang bangkay, isang senaryo na alam ni Setoru na ganap na mali. Ipinaliwanag pa ni Shiwada ang modus operandi ng assassin, isang nakakagambalang matalinong lalaki na nag-iimbento ng mga eksena ng krimen upang ilarawan ang mga inosenteng tao sa malapit, ginagawa silang mga sospek upang mapabagal ang investigasyon at burahin ang anumang bakas na magbabalik sa kanya. Samantala, sa ospital, naharap si Eri sa isa pang uri ng labanan. Napapaligiran siya ng mga kamag-anak na nakumbinsi ng media at pulisya na si Setoru ay isang assassin at arsonista at siya ay isang minamanipulang biktima. Nakaramdam si Eri ng sakit at kawalan ng magawa dahil walang naniwala sa kanya nang subukang ipagtanggol ang kawalang kasalanan ni Setoru. Bumalik sa investigasyon gamit ang mga dokumento ni Shiwada, nakagawa si Setoru ng isang malaking pagtuklas. Natuklasan niya ang isang nakakasawi na depekto sa pangangatwiran ng pulisya tungkol sa ikatlong biktima, si Hiromi. Naniniwala sila na pinaslang siya dahil napagkamalan siyang babae, ngunit si Setoru, sa paggunita ng kanyang pagkabata, ay alam na mali iyon. Lubos na alam ng assassin na si Hiromi ay isang lalaki at sinasadyang pinaslang siya sa mismong dahilan na iyon, upang alisin ang kanyang sarili sa unang listahan ng mga sospek, na malamang ay kasama lamang ang mga lalaking hindi pamilyar kay Hiromi. Nangangahulugan ito na ang pangalan ng tunay na assassin ay dapat kabilang sa mga sospek na nakalista bago ang pagpaslang kay Hiromi.
Sa ospital, dinalaw siya ng ina ni Eri. At nang marinig niya ang desperadong pagtatanggol ng kanyang anak na babae kay Setoro at pagpapahayag ng sakit ng hindi paniniwalaan, naalala niya ang sarili niyang mga panghihinayang sa hindi pagtitiwala sa kanyang asawa noon. Sinabi niya kay Eri na naniniwala siya sa kanya at tinulungan siyang makatakas mula sa ospital. Agad na nakipag-ugnayan si Eri kay Setoro at napagkasunduan nilang magkita sa ilalim ng kanilang karaniwang tulay. Bagamat natatakot si Setoro na baka isa itong patibong ng pulisya, nagpa siya itong pumunta dahil nagtitiwala siya kay Eri at mag-isa siyang pumunta. Doon, ibinigay ni Eri kay Setoro ang kanyang huling sospek, isang lalaking nagngangalang Nish Uno, isang konsehal ng lungsod at regular na customer sa pizza shop, isang taong madaling makakuha ng kanilang mga schedule sa trabaho at mga address. Gayunpaman, ang pangalang Nish Uno ay wala sa listahan ng mga sospek ni Siwada, na nag-iwan kay Setoro sa isa pang dead end. Pakiramdam niya ay siya ang karakter ng Diyos ng kasawian na naisip niya noon sa kanyang manga, isang taong may mabuting intensyon na nagdudulot lamang ng kasawian sa mga nakapaligid sa kanya. Ngunit hinayla siya ni Eri palabas ng kawalan ng pag-asa. Sinabi niya sa kanya na hindi pa tapos ang kanyang kwento at kailangan niyang magkaroon ng higit na tiwala sa kanyang sarili. At sa mismong sandaling iyon, nang maramdaman ni Setoro ang pag-asa na muling nabuhay dahil sa mga salita ni Eri, biglang nagpakita ang mga pulis mula sa mga anino at inaresto siya. Nang hina si Eri, sinisisi ang sarili sa pangunguna sa mga pulis doon, kahit na nangako siyang pupunta ng mag-isa. Habang nakaposas at dinadala si Setoro, alam niyang maaaring ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ito. Ngunit sa halip na lumubog sa kawalan ng pag-asa, humugot siya ng lakas mula sa pananampalataya nito sa kanya. Humarap siya at nagpasalamat kay Eri, sinasabing dahil naniniwala ito sa kanya, maaari siyang magpatuloy sa pakikipaglaban, isang huling pamamaalam, isang tanda ng pasasalamat sa tanging taong nakatayo sa kanyang tabi. Sa sandali ng kanyang pag-aresto, nang tila nawala na ang lahat ng pag-asa, ang mga mata ni Setoro ay dumaan sa karamihan at tumigil sa isang mukha. At sa sandaling iyon, nakilala niya ang tunay na sospek, ang Sam-ire sa kanyang buhay. Isang matinding kawalan ng pag-asa at isang matinding determinasyon na itama ang mga bagay ang bumalot sa kanya. Sumigaw siya sa tahimik na paghihirap, nagmamakaawa para sa isa pang pagkakataon, isang huling pagbabalik. At parang narinig ng sansinukob ang kanyang pagsusumamo. Ang muling revival phenomenon ay muling gumana sa huling pagkakataon, ibinalik siya sa nakaraan, pabalik sa isang mahalagang sandali, February 27, 1988, sa sentro ng agham, ang mismong sandali na nagpakita ang kanyang mga kaibigan at unang nagbago ang timeline. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na isang nalilitong bata si Setoro. Isa siyang mandirigma na may dalang mga alaala ng sakit at pagkabigo. Sinabi niya sa kanyang sarili na ito na ang kanyang huling pagkakataon. Kailangan niyang magtagumpay anuman ang mangyari. Kahit na kailangan niyang kumilos ng mag-isa, kahit na kailangan niyang gumawa ng mga hindi maganda na bagay, wala siyang iiwan na pagsisisi. Kalaunan, habang pauwi na ang grupo, tinanong ng kanyang matalinong kaibigang si Kinya si Setoro tungkol sa isang librong sinasabi niyang ipinahiram niya, isang detalyeng hindi maalala ni Setoro dahil ito ay isang alaala mula sa 18 taon sa hinaharap. Pag-uwi niya, ang kanyang malalim na pagmumuni-muni ay nag-alala sa kanyang ina, at hindi sinasadyang may nabanggit siyang isang bagay mula sa hinaharap, impormasyon tungkol sa isang direktang linya ng tren patungong Yuno. Ito ay isang nakalilitong pahayag para sa kanya noong panahong iyon, ngunit isang mahalagang piraso sa mas malaking palaisipan. Kinabukasan, Pebrero 29, napagpasyahan ni Setoro na hindi na niya kayang kumilos ng mag-isa, kailangan niya ng kakampi. Ginamit niya ang librong wala ng laman bilang dahilan para makipag-usap ng pribado kay Kinya. At sa walang laman na pasilyo, isiniwalat ni Kinya ang katotohanan, alam niyang hindi umiiral ang librong iyon, isa itong pagsubok. Taglay ang isang pananaw na higit pa sa kanyang edad, hinarap ni Kinya si Setoro, na sinasabing naramdaman niyang nagbago si Setoro na parang may ibang tao, ibang pagkakakilanlan, na umiiral sa loob niya. Inamin ni Kinya na matagal na niyang alam ang tungkol sa mga pasa ni Hinazoki ngunit pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihang kumilos. At ang mga kilos ni Saturday Arrow ay tila isang tahimik na pagsaway laban sa kanyang sariling kaduwagan. Pagkatapos ay nagtanong siya, Setoro, sino ka? Dahil sa napakalawak na pangunawa,
ibinigay ni Setoru ang tanging makatotohanang sagot na kaya niya. Sinabi niya na gusto niyang maging isang superhero, isang simpleng pag-amin, ngunit puno ng paniniwala na nakakumbinsi kay Kinya. Nagpa siya si Setoru na ibigay ang kanyang buong tiwala sa kanyang kaibigan at isiniwalat na malapit nang tapusin si Hinazoki. Sa halip na pagdudahan siya, agad na pumanig si Kinya kay Setoru, na sinasabing isa na siyang superhero at gusto rin niyang maging isa. Mula sa sandaling iyon, nabuo ang isang alyansa. Dahil sa isang mapagkakatiwalaang kakampi, naging mas matapang at mas sigurado ang plano ni Setoru. Pinapunta niya si Hinazoki kasama sina Kinya at Hiromi sa Children's Center habang pinupuntahan niya si Shiratori upang makipagkita. Sa pamamagitan ng matalinong pagtatanong, nakumpirma niya ang lokasyon ng silid ng ama ni Shiratori at nalaman din na hindi na nakikipagkita si Shiratori kay Hinazoki dahil mayroon na itong mga kaibigan. Ang tunay na kagalakan ni Shiratori nang marinig ito ay lalong nagpalakas ng kanyang kawalang kasalanan sa mga mata ni Setoru. Naunawaan niya na nakita lamang sila ng assassin na magkasama at nagpasya siyang iframe ang isang maamo at mapagkakatiwalaang lalaki. Pagkatapos ng birthday party noong Marso 2, nang sumapit ang gabi, nagsimulang kumilos si Setoru. Palihim siyang pumunta sa bahay ni Shiratori at naghagis ng bloke ng yelo upang basagin ang bintana ng silid ng kanyang ama, isang sinasadyang paninira na nilayon upang tumawag ng pulisya at lumikha ng isang hindi mapapasukan na alibay para kay Shiratori sa mismong gabi ng krimen. Pagkatapos ay nagtago siya malapit sa bahay ni Hinazoki upang bantayan ang ina nito. At isang madilim na galit ang bumangon sa loob niya. Naisip niya ang pagpuksa sa kanya, ang pag-alis ng direktang banta kay Hinazoki. Ngunit nakialam si Kinya sa paglipas ng panahon, ipinaalala sa kanya na kung siya ay magiging isang assassin, wala siyang mapoprotektahan, at hinayla siya pabalik mula sa bingit. Pagkatapos ay nagpa siya si Setoru na isagawa ang kanyang pangwakas at pinakawalang ingat na plano. Siya mismo ang dudukot kay Hinazoki. Nakatagpo niya ito pagkatapos ng salo-salo at prangkang sinabi, dudukutin kita ngayon. At si Hinazoki, nang may lubos na tiwala, ay sumagot lamang, sige. Magkasama silang pumunta sa isang inabando ng bus, ang kanilang lihim na tagwan kung saan naghihintay si Kinya. Ginawa nilang isang maginhawang pansamantalang tahanan ang malamig na bus, isang ligtas na kuta para kay Hinazoki. Nang gabing iyon, bumalik si Setoru na may dalang cup noodles, at nagsalo sila sa isang huling hapunan, isang pambihirang sandali ng kapayapaan. Nangako si Setoru kay Hinazoki ng isang summer camping trip, isang pangako sa isang magandang kinabukasan na kanyang pinaglalaban upang mabawi. Kinabukasan, Marso 3, nagtagumpay sila sa pagpapanatiling ligtas ni Hinazoki. Alam ni Setoru na mula sa sandaling ito, ang lahat ay isang hindi pa natutuklasang teritoryo. Ang mga kilos ng assassin at ang ina ni Hinazoki ay naging hindi mahuhulaan. Sa paaralan, isinama nila si Hiromi sa plano. At si Hinazoki, sa kanyang katalinuhan, ay nakaisip ng paraan para magkaroon ng dahilan ang lahat kung sakaling matuklasan, na nagpapatunay na hindi na siya isang pasibong biktima kundi isang mandirigma sa kanilang tabi. Ngunit ng gabing iyon, habang natutulog si Hinazoki, may dumating at nag-iwan ng isang bagay, pagkatapos ay umalis. Sinimulan ni Setoru ang bagong araw, maagang nagising, at ang kanyang ina, si Sakeheka, ay tahimik na naghanda ng karagdagang kahon ng tanghalian para sa kanya. Pumunta siya sa lihim na base sakay ng inabando ng bus kung saan naghihintay si Hinazoki, at nagsalo sila ng almusal, isang mapayapang sandali bago ang paparating na bagyo. Papunta sa paaralan, hindi inaasahang nakilala ni Setoru si Naknesi, ang batang babae na sanay pangalawang biktima, isang paalala ng kanyang nilalabanan upang maiwasan. Sa klase, ipinagpatuloy niya at ng kanyang mga kaibigan ang pagpapanggap. Nagkunwari siyang hindi niya alam kung nasaan si Hinazoki. Kalaunan, kinausap ni Setoru si Teacher Yasuhiro, na nagbunyag ng nakapagpapatibay na balita. Nakipag-ugnayan na siya sa Child Welfare Center, at bibisitahin nila ang tahanan ni Hinazoki ng gabing iyon, isang mahalagang hakbang tungo sa pagsadyap sa kanya. Gaya ng plano, ang mga welfare worker kasama si Teacher Yasuhiro ay pumunta sa bahay ni Hinazoki ngunit natagpuan itong walang tao. Tumakas na ang kanyang ina nang makita niya sila. Gayunpaman, tiniyak ni Teacher Yasuhiro sa lahat na ligtas si Hinazoki, na tahasang ipinapakita ang kanyang pananampalataya kay Setoru.
Pagbalik sa kanilang base, sinabi ni Setoru kay Hinazoki ang balita, at sa matagumpay na sandaling iyon, ibinigay niya sa kanya ang nahuling regalo sa kaarawan, isang pares ng guwantes na gawa sa tela na siya mismo ang naggansilyo, at natupad ang huling pangako, na nagpaiyak kay Setoru. Pakiramdam niya ay buong buhay niya nang hinintay ang sandaling ito. Ngunit panandalian lamang ang kanilang kagalakan. Sinabi sa kanya ni Hinazoki na may pumasok sa bus noong nakaraang gabi. Nang siyasatin nila ang isang kainahinalang kahon na curtain, nakakita sila ng isang set ng mga kagamitan sa pagpaslang, kabilang ang uling para sa pag-suffocate, mga spray can, at iba pang mga kagamitan. Agad na napagtanto ni Setoru na ang bus ay hindi isang ligtas na kanlungan kundi ang taguan ng asasin, ang lugar kung saan niya itinatago ang kanyang mga kagamitan. Dahil sa nalalapit na panganib, nagdesisyon si Setoru, hindi na siya tatakas. Haharapin niya ito ng direkta. Dinala niya si Hinazoki pabalik sa kanyang tahanan at sa kanyang ina. Malugod silang tinanggap ni Ginang Sakheka. Hindi niya sila pinagalitan, sa halip, sinabi niyang ipinagmamalaki niya ang mga bata dahil sa matapang na pagtulong sa isang kaibigan at sa pagluluto ng isang malaking palayok ng curry na parang alam na niya ang lahat ng maaga. Nang gabing iyon, naranasan ni Hinazoki ang totoong buhay pamilya. Pinaliguan siya sa isang mainit na batya, hinugasan ang kanyang buhok at inalagaan ni Sakheka, at natulog siyang mapayapa sa sala kasama si Setoru at ang kanyang ina, isang gabi ng pagmamahal at kaligtasan na hindi pa niya naranasan noon. Kinabukasan, habang nagsasalo-salo sila sa isang masayang almusal, iniuwi ni na Setoru at ng kanyang ina si Hinazoki. Nang makita ang kanyang anak na babae, ang galit ng ina ay sumabog sa matinding galit. Sumigaw siya, inakusahan si Setoru at ang kanyang ina, sinabing dinukot ni Sakheka ang kanyang anak, at nagbanta na kakasuhan sila. Ngunit si Sakheka, kalmado at matatag, ay humarap sa kanya at nagtanong ng isang simple ngunit nakakasawi na tanong, talagang hinahanap ba niya si Hinazoki sa nakalipas na 3 araw? Inilantad ng tanong ang pagiging makasarili at kawalan ng pananagutan ng ina, na nagtulak sa kanya sa isang baliw na estado. Habang inaabot Akimi ang isang pala upang atakihin si Sakheka, lumapit si Setoru upang protektahan ang kanyang ina. Tiningnan ni Sakheka si Akimi ng diretso sa mukha at sinabi sa kanya na ang tanging taong pinapahalagahan niya ay ang kanyang sarili. Sa kasagsagan ng komprontasyon, dumating ang mga kawani mula sa Child Welfare Center kasama si Teacher Yoshihiro, isang planong inayos ni na Sakheka at Yoshihiro noon pa, at napagtanto ni Akimi na siya ay natrap. Sinubukan niyang hilahin si Hinazoki palayo ngunit napigilan siya ng biglaang pagpapakita ng kanyang sariling ina, ang lola ni Hinazoki, ang babaeng matagal na niyang pinutol ang pakikipag-ugnayan. Sa pagharap sa kanyang ina, nabasag ang matigas na mukha ni Akimi. Humingi ng paumanhin ang kanyang ina dahil sa hindi pagtulong sa kanya sa mga paghihirap ng pagiging single parent, at ang empatiya na iyon ay lubos na sumire kay Akimi. Kumapit siya sa kanyang ina sa nyebe at umiyak na parang bata, tinatawag ang Nay, isang malungkot na sigaw na nagpapakita ng isang trahedya sa maraming henerasyon. Napansin ni Setoru na hindi tumakbo si Hinazoki upang aliwin ang kanyang ina dahil, para sa batang babae, ang ina na iyon ay hindi isang kanlungan kundi ang pinagmumulan ng lahat ng kanyang sakit. Dinala si Akimi upang humingi ng tulong. Pinuri ni Teacher Yoshihiro si Setoru, na sinasabing ang kanyang matapang na pagsisikap ay hindi dapat magtapos sa trahedya. Ang kanyang mga salita ay isang malaking aliw kay Setoru, na parang isang bagay na sasabihin ng isang ama. Si Hinazoki ay inilagay sa pangangalaga ng kanyang lola at tunay na napalaya. Nang umalis siya, pinasalamatan niya si Setoru, isang maluha-luhang pamamaalam na puno ng pag-asa. Habang pinapanood siyang umalis, naisip ni Setoru ang sanaysay na ang bayan kung saan ako lamang maglalaho at alam niya ngayon ay hindi nagugustuhing mawala ni Hinazoki. Tatahakin niya ang sarili niyang landas patungo sa isang maliwanag na kinabukasan. Nang ligtas si Hinazoki, na isa katuparan ang misyon, ngunit nakaramdam si Setoru ng kawalan dahil alam niyang naroon pa rin ang asasin at ang susunod na mga target ay sina Hiromi at Neknesi. Sinimulan niya ang pagpaplano ng susunod na misyon. Sinundan niya si Neknesi upang matutunan ang mga nakagawian nito, at minsan, hindi sinasadya, nagkataon na sumakay sila ng kanyang ina kasama si Teacher Yoshihiro. Habang nasa biyahe,
Aksidenteng natagpuan ni Setoru ang isang kahon ng mga candy sa imbakan ni Yasuhiro, isang maliit ngunit kakaibang detalye, at ipinaliwanag ni Yasuhiro na ginagamit niya ang mga ito bilang pamalit sa pagyoyosi. Pagkatapos ay nagpasya si Setoru na hindi na niya kayang kumilos ng mag-isa. Dinala niya si Kinya sa kanilang lihim na base sa inabando ng boss at isiniwalat ang buong katotohanan. Naniniwala siyang isang asasin ang nagta-target sa mga bata at ang pagsadyep kay Hinazoki mula sa pang-aabuso ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano upang pigilan ang asasin na iyon. Inamin ni Kinya na parang baliw ang kwento ni Setoru ngunit pinili niyang magtiwala sa kanyang kaibigan. Sinabi niya na ang mahalaga ay hindi kung may katuturan ang kwento kundi kung naniniwala siya kay Setoru, at pinili niyang maniwala. Sumali si Hiromi sa kanilang alyansa. Lahat silang tatlo ay handang gumawa ng kahit ano para makatulong. Sa suporta ng kanyang mga kaibigan, mga superhero na may parehong pag-iisip, hindi na naramdaman ni Setoru na nag-iisa siya. Naalala niya nang may pagsisisi ang mga salitang, kung nailigtas ko lang sana siya, nainiyakan niya sa kanyang ina 18 taon na ang nakalilipas, at nangako siyang hindi nahahayaang mangyari iyon muli. Ililigtas niya ang lahat. Nagsimula ang kanilang huling plano. Nagpasya silang proaktibong lapitan si Nick Nessie. Kaya't magkasamang pumunta sina Setoru at Hiromi sa mga lugar na madalas puntahan ni Nick Nessie, hindi alam na palihim silang sinundan ng kanilang iba pang mga kaibigan, sina Kazuo at Osamu, dahil sa kuryusidad. Sa pagtatapos sa elementarya, pinagnilayan ni Setoru ang kanyang orihinal na buhay noong 1988, isang buhay na pinagmumultuhan ng pagkawala ni Hinazoki, Hiromi, at Nick Nessie, at isang pakiramdam ng pagkakasala na nagukit ng malalim na butas sa kanyang puso. Matapos ang talumpati ni Teacher Yasuhiro tungkol sa pagpuno ng mga puwang sa kaluluwa ng bawat tao, ang mga salita ay tumatak ng malalim sa kanya. Ngayong ligtas na si Hinazoki, lumipat ang misyon ni Setoru sa susunod na target, si Nick Nessie. Siya at ang kanyang mga kasama, sina Kinya at Hiromi, ay lumapit kay Nick Nessie. Matapos ang isang nakakahiyang pag-uusap noong una tungkol sa piano at Shakespeare, inanyayahan nila itong bisitahin ang kanilang lihim na base. Noong una ay inakala ni Nick Nessie na parang pambata ito, ngunit naakit siya sa sinseridad at sigasig ni Kazuo, na pinrotektahan niya bilang simbolo ng pakikipagsapalaran. Mula roon, umusbong ang isang pagkakaibigan. Sinimulan ni Nick Nessie na gumugol ng oras sa base, tinatakasan ang kanyang kalungkutan, at nagboluntaryo si Kazuo na samahan siya, na pumupunta araw-araw upang sunduin siya pagkatapos ng klase. Isang dalisay at kaibig-ibig na relasyon ang nabuo. Samantala, natagpuan din ni Hiromi ang kanyang sariling kaligayahan. Ipinagtapat niya kina Setoru at Kinya na palagi siyang nalulungkot dahil huli nang umuuwi ang kanyang mga magulang. Ngunit ang pakikilahok sa misyon na punan ang mga kakulangan para kina Hinazoki at Nick Nessie ay nakatulong sa kanya na punan ang kanyang sariling kawalan. Dahil ang tatlong orihinal na biktima ay nababalot na ngayon ng pagkakaibigan at hindi na nag-iisa, naramdaman ni Setoru na parang natapos na ang kanyang misyon. Gayunpaman, nanatili ang isang pagkabalisa. Napagtanto niya na ang mga biktima lang ang nailigtas niya, hindi pa nahuli pumaslang, at ang pumaslang, na nawalan ng kanyang target na biktima, ay tiyak na maghahanap ng ibang target. Pagkatapos ay napansin niya si Ms. Ada, ang kaklase na itinaboy matapos ang insidente ng baon, at napagtanto na ang pag-iisa ni Ms. Ada ay naging dahilan upang maging isang mainam na bagong target siya. Nakumpirma ang takot ni Setoru nang malaman niyang inimbitahan ni Teacher Yasuhiro si Ms. Ada na manood ng laro ng ice hockey, isang dahilan para dalhin siya sa isang liblib na lugar, at alam ni Setoru na kailangan niyang kumilos. Pumunta siya sa rink para bantayan si Ms. Ada. Bigla, tumayo si Ms. Ada at pumunta sa banyo. Gumapang ang oras at nabalisa si Setoru, iniisip na matagal na siyang nawala. At sa sandaling iyon, nagpakita si Teacher Yasuhiro na may hawak na lollipop. Tinanong niya si Setoru kung ano ang ginagawa niya roon, at nauutol na sinabi ni Setoru na gusto niyang makausap si Ms. Ada. Ngunit casual na ibinalita ni Yasuhiro na nakaalis na si Ms. Ada, na ikinagulat ni Setoru dahil hindi pa nagsisimula ang laro. Kaagad pagkatapos, nakita niya ang truck ng pamilyang Shiratori, ang pamilya ng isang kaklase na pinaghihinalaan niya noon, at humarap siya kay Teacher Yasuhiro, sinasabing may isang bagay na kailangan niyang suriin kaagad at nagmakaawa para sa kanyang tulong. Sa kotse ni Yasuhiro, sinubukan ni Setoru na ipaliwanag ang sitwasyon.
Binanggit niya ang kanilang laro ng detective at ang kanilang mga kaibigan, isang pantakip sa kanilang mga pagsisikap na protektahan ang mga batang nalulungkot. Ipinaliwanag niya na nagkunwari silang may mandurukot na nagkukubli at naghahanap ng pakikipagkaibigan sa mga batang babae na madalas na nag-iisa. Nakinig si Yoshihiro at pinuri si Setoru, sinasabing hindi mahalaga kung naglalaro lamang sila kung magbubunga ito ng totoong resulta. Ngunit pagkatapos ay naging nakababahala ang pag-uusap. Pinuri ni Yoshihiro ang diwa at katapangan ni Setoru sa pagkilala sa kalungkutan ni Ms. Ada. Inamin ni Setoru na alam lamang niya iyon dahil sinabi sa kanya ni Hiromi, at nakaramdam siya ng pagkakasala sa hindi direktang paggamit kay Ms. Ada bilang pain upang akitin ang asasin. Inaliw siya ni Yoshihiro gamit ang isang pilipit na pilosopiya, na sinasabing ang paggamit ng pain ay isang lehitimong taktika at ang kamakailang hindi pangkaraniwang palakaibigang pag-uugali ni Setoru sa lahat ay bahagi ng layuning iyon. Pagkatapos ay ipinahayag ni Setoru ang kanyang sariling mga iniisip, na gusto niyang punan ang kakulangan sa puso ng lahat, kapwa ang kanyang sarili at ang iba. At sa sandaling iyon, napagtanto niya ang kanyang nakakasawi na pagkakamali. Iyon ang eksaktong parehong mga salitang ginamit ni Yoshihiro sa kanyang talumpati sa pagtatapos sa nakaraang timeline. Kakaiba ang ngiti ni Yoshihiro, na sinasabing ang mga mahuhusay na tao ay nag-iisip ng magkakapareho at iyon mismo ang kanyang sariling pilosopiya sa buhay, isang bagay na plano niyang pag-usapan sa araw ng pagtatapos kung siya ay itatalaga sa klase sa ika-6 na baitang. Ipinagpatuloy ni Yoshihiro ang kanyang monologo, sinabi kay Setoru na hindi niya kailangang makaramdam ng pagkakasala or kahihiyan sa paggamit kay Ms. Ada bilang pain dahil ang mabuti at masama ay dalawang panig lamang ng iisang barya, mga aksyon na ginagawa ng mga tao upang mabawi ang kanilang sariling mga pagkukulang, isang linya ng pag-iisip na labis na nagparamdam ng kilabot sa gulugod ni Setoru. Ipinahayag ni Yoshihiro na siya mismo ay gumawa ng lahat ng uri ng bagay para mapalapit sa isang partikular na tao, minsan direkta, minsan hindi direkta, kahit na gumagamit ng maruruming panlilinlang, at naging masaya ito. Sa kawalang muwang, tinanong ni Setoru kung kasintahan ba niya ang taong iyon, at sinagot ito ni Yoshihiro na parang romance ito sa isang diwa, dahil pareho itong paraan para punan ang puwang sa puso ng isang tao. Pagkatapos ay inabot niya ang glove compartment at tinanong si Setoru kung gusto niya ng candy. Ngunit nang tumingin si Setoru sa loob at makita ang walang laman na kahon ng candy, binigkas ni Yoshihiro ang isang pangungusap na nagpaguho sa buong mundo ni Setoru, kung tutuusin, hindi ito ang kotse ko. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Setoru ang lahat. Ang pumapaslang ay hindi isang estranghero, ito ang mismong girl ang pinakapinagkakatiwalaan niya. Nang may ngiti pa rin sa kanyang mga labi, ipinagpatuloy ni Yoshihiro ang kanyang monologo, na sinasabing ang pinakamasayang sandali sa buhay ng isang tao ay palaging nagbabago. At para sa kanya, ang sandaling iyon ay ngayon mismo, ang sandaling mapupunan niya ang kakulangan sa kanyang puso sa pamamagitan ng paghahanap ng kanyang ninanais at pagsisikap na maging kanya ito. Habang dumarami ang mga balakid na kinakaharap ng isang tao, mas malaki ang kaligayahan sa paglampas sa mga ito. Pinagtibay ni Yoshihiro ang kasinungalingan ni Setoru, na sinasabing hindi lamang siya nagkunwari na mayroong mandurukot, kumilos siya ng may katiyakan na mayroong ganoong tao. Inamin niya na noong una ay tumanggi siyang maniwala, hindi niya matanggap na may nakakabase ng kanyang isip. Taglay ang kakaibang tuwa, ikinwento niya ang kanyang buong plano, na sinasabing hindi niya nakikilala si Setoru bilang kanyang kalaban hanggang sa makita niya itong sumusunod kay Nick Nessie. Ang araw na pinauwi niya sina Setoru at ang kanyang ina ay ang araw ding iyon na balak niyang isagawa ang kanyang plano kay Nick Nessie. Ngunit ang kabalintunaan, nauwi siya sa pagbibigay ng payo sa mismong batang lalaki na nagnakaw ng kanyang biktima. Iyon ang pangalawang beses na sinira ni Setoru ang kanyang mga plano, at nagsimula siyang maghinala na hindi ito nagkataon lamang. Kaya naglagay siya ng isang huling patibong. Hinikayat niya ang nag-iisang si Ms. Ada na dumalo sa mga laro ng ice hockey at pagkatapos ay ipinaalam ito kay Hiromi, alam niyang sasabihin ni Hiromi kay Setoru. At kung magpapakita si Setoru, ang kanyang hinala ay magiging katiyakan na si Setoru ang kanyang kaaway. Ang kanyang plano ay gumana ng walang kamali-mali. Binigyan niya si Ms. Ada ng inumin na may halong laxative para maakit ito sa banyo at inayos ang paghahatid mula sa Shoretory Foods para dumating ang truck sa eksaktong tamang oras, na lumikha ng pekeng eksena para linlanggan si Setoru.
Bawat piraso ng puzzle ay perpektong naayos sa tamang lugar, tulad ng kanyang plano. Sinabi niya na ito ang tunay niyang sarili, at ang kotseng sinasakyan nila ay ang kotseng kinuha niya, espesyal na pinili dahil maraming iba pang may parehong modelo at kulay sa lugar, na nagpapahintulot sa kanya na palitan ang mga ito bilang mga decoy anumang oras. Pakiramdam ni Setoru ay isa siyang walang muwang, ang katotohanan ay nasa harap niya na noon pa man, at hindi niya ito nakita. Naalala niya ang bawat palatandaan, bawat salita, bawat kilos ni Yasuhiro, kahit na ang pangalang Yasuhiro ay nasa listahan ng mga sospek na nakita niya sa bahay ni Shiwada. Ngunit dahil naroon din ang pangalan ng kanyang ina, at dahil masyadong malaki ang kanyang tiwala kay Yasuhiro, nilinlang niya ang kanyang sarili at tinanggal ang kanyang guro sa listahan ng mga sospek. Ngunit ngayon, sa harap ng katotohanan, kailangan niyang tanggapin na ang assassin ay walang iba kundi si Yasuhiro, na nakaupo mismo sa harap ng kanyang mga mata. Mabilis na pinatakbo ng kotse ang gabi, at nagsimulang bumagsak ang nyebe, lumikha ng isang maganda ngunit nakakatakot na eksena na nagbabadya ng isang malamig na kasawian. Pinaandar ni Yasuhiro ang sasakyan sa ilalim ng isang tulay at huminto sa kalagitnaan. Sinabi niya kay Setoru na hindi niya maaaring tanggalin ang kanyang seatbelt, na ito na ang katapusan ng laro para sa kanilang dalawa. Inamin ni Yasuhiro na hindi pa rin siya makapaniwala kung paano hinulaan ni Setoru ang bawat galaw niya at sinira ang kanyang mga plano. Nagdulot ito ng kilabot sa kanyang gulugod na parang nakikita ni Setoru ang hinaharap. Sinabi ni Yasuhiro na ang gagawin niya ay hindi dahil sa paghihiganti para kay Setoru. Sa kabaligtaran, tunay niya itong hinahangaan. Nakita niya ang pagpaslang kay Setoru bilang kapalit ng kanyang sariling hindi natupad na hangarin. Sumigaw si Setoru, hindi ba't sinabi mong ito na ang katapusan ng laro para sa ating dalawa, sensei? Hindi direktang sumagot si Yasuhiro. Sa halip, sinabi niya na si Setoru ang magdadala ng kapayapaan sa bayang ito, iyon ang gusto ni Setoru, at para sa kanya, personal niyang dadalhin ang kasawian kay Setoru para lamang sa kanyang sariling kasiyahan. Sumigaw si Setoru sa kawalan ng pag-asa, isinumpa si Yasuhiro at nanunumpa na hindi siya masasawi hanggat hindi niya ito nakikitang nawawasak. Ngunit malamig na sumagot si Yasuhiro na isa lamang itong walang kabuluhang ambisyon. Sa isang pindot lang ng accelerator, bumulusok ang sasakyan sa nagyayelong ilog sa ibaba. Sa mga huling sandaling iyon, habang nakalubog sa nagyayelong tubig, habang nauubusan ng hangin sa kanyang baga at naglalaho ang kanyang kamalayan, biglang sumagi sa isip ni Setoru ang mga larawan ng kanyang mga pinakamamahal, ang kanyang ina, ang kanyang mga kaibigan, si Hinazoki, at si Eri, ang babaeng naniwala sa kanya noong hinaharap. Siya ay nilalamig, walang magawa, at tila muling nilamon ng tadhana, lumulubog ng malalim sa malamig na kadiliman. Sa isang nakakakilabot na monologo mula sa assassin, sinimulan ni Yasuhiro ang kanyang kwento gamit ang isang alaala mula sa nakaraan, isang sulyap sa kanyang baluktot na psychopathic na kalikasan. Noong siya ay nasa ika-6 na baitang, isang babaeng kaklase ang nagdala sa kanya ng isang kahon na naglalaman ng mga 7 or 8 hamster, bunga ng pabaya na pagpaparami, at hindi niya alam kung ano ang gagawin sa mga ito. Iniuwi sila ni Yasuhiro at nagsagawa ng isang eksperimento. Pinuno niya ng tubig ang isang malaking bote ng alak at inihulog lahat sa loob. Pagkalipas ng 3 oras, pagkatapos ng hapunan, bumalik siya sa kanyang silid at namangha sa tanawin sa harap niya. Isang hamster lamang ang nakaligtas, nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay ng iba upang maiwasan ang pagkalunod, isang malupit na imahe ng kaligtasan na nagpang-inag sa kanyang gulugod. Nagpasya siyang alagaan ang hamster na iyon at pinangalanan itong Speed. Ang pangyayari ay nagpaalala sa kanya ng talinghagang ang sinulid ng gagamba, isang kwento tungkol sa isang makasalanan na nagngangalang Kondeta na hinatulan sa impyerno ngunit minsang gumawa ng isang gawa ng awa sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay ng isang gagamba. Dahil doon, nagpadala ang Buddha ng isang sinulid mula sa langit upang iligtas siya. Ngunit habang nagsisimulang umakyat si Kondeta, sinipa niya ang iba pang mga makasalanan na sumubok kumapit sa sinulid, at sa sandaling iyon, naputol ito, dahilan upang mahulog siya pabalik sa kailaliman ng impyerno. Nagpatuloy si Yasuhiro, ipinaliwanag na mula nang makilala niya si Speed,
Nagsimula siyang makakita ng mga sinulid ng gagamba na nakasabit sa itaas ng mga ulo ng ilang tao, at tatapusin niya ang sinumang makita niya gamit ang sinulid na iyon, hanggang isang araw, sinira ng isang batang lalaki na nagngangalang Setoro ang kanyang mga plano. Pagkatapos, nagpakita din ng isang sinulid ng gagamba sa itaas ng ulo ng batang iyon. Bagamat sinubukan ni Yasuhiro na tapusin si Setoro, nakaligtas ang bata, at nagpa siya si Yasuhiro na palayawin siyang speed at sinimulan siyang obserbahan. Ang kwento ay lumipat sa kasalukuyan, kung saan sa wakas ay nagising si Setoro pagkatapos ng 15 taon sa isang koma. Ang kanyang isip ay nasa 11 taong gulang pa rin, ngunit ang kanyang katawan ay lumaki na at naging nasa 26 na taong gulang. Nalilito at naguguluhan siya sa isang mundong ibang-iba, isang bagong panahon na hindi niya kailanman naranasan. Ang kanyang ina, si Sakheka, na may pambihirang pagmamahal at tiyaga, ay gumugol ng nakaraang 15 taon sa pag-aalay ng 4 na oras sa isang araw sa pag-aalaga sa kanyang katawan, tinitiyak na ang kanyang mga kasukasuan at kalamnan ay hindi mag-a-atrophy. Gumamit pa siya ng isang EMS device sa nakalipas na 3 taon upang maghanda para sa araw na madyay gising siya. Dahil doon, ang kanyang paggaling ay itinuturing na isang medikal na himala. Paulit-ulit na nagpahayag ng pagkamangha si Dr. Kit Amora sa kanyang kondisyon. Bagamat nagkamalay na si Setoro, nawala na ang karamihan sa kanyang mahahalagang alaala, lalo na ang mga nauugnay sa insidente na naglagay sa kanya sa isang koma. Ang mga alaalang iyon ay tila nakakulong sa likod ng isang nakasarang pinto sa kanyang isipan. Nababasa at naiintindihan niya ang mga komplikadong salitang pangmatanda tulad ng endurance, heart monitor, at sense of loss, isang palatandaan na ang mga alaala mula sa kanyang 29 na taong gulang na timeline ay mayroon pa rin kung saan. Gayunpaman, hindi niya matandaan ang mga mahahalagang pangyayari noong bata pa siya. Ang contradiction na ito ay nagpagulo sa kanya ng husto tungkol sa kanyang sarili. Ang bagong buhay ni Setoro ay nagsimula sa mga muling pagsasama-sama sa kanyang mga dating kaibigan. Sina Kinya at Hiromi ay lumaki na at matagumpay. Si Kinya ay naging isang abogado at si Hiromi ay isang doktor. Binisita nila siya sa ospital, at nagkaroon si Setoro ng masasayang pag-uusap sa kanila tungkol sa mga walang kabuluhang bagay. Ngunit napansin niya na tila may gustong itanong sa kanya si Kinya ngunit nag-aalangan, marahil dahil binalaan siya ng kanyang ina na mag-ingat. Tila pinipigilan siya ng kanyang ina na maalala ang nakaraan. Nabuhay lamang siya para sa kanya sa loob ng 15 taon, at naramdaman ni Setoro na kung ayaw niyang maalala niya, marahil ay hindi niya dapat subukan. Gayunpaman, isang malagim na engkwentro ang nagpabago sa lahat. Sa panahon ng kanyang pagsasanay sa rehabilitasyon, hindi inaasahang nakatagpo muli ni Setoro si Hinazoki, ang babaeng minsan niyang isinugol ang kanyang buhay upang mailigtas noon. Si Hinazoki ay kasal na ngayon kay Hiromi at naging Suhita ang apelyido. Hawak niya ang isang kaibig-ibig na sanggol na lalaki na nagngangalang Mirei, na nangangahulugang hinaharap. Inamin ni Hinazoki kay Setoro na nakaramdam sila ng pagkakasala dahil sa paghahanap ng kaligayahan habang siya ay nakahiga ng hindi gumagalaw, na parang iniwan nila siya. Ngunit tiniyak ni Setoro, na may ganap na kapanahunan na higit pa sa kanyang mga naaalalang taon, na hawak niya ang kanyang sariling kapalaran at hindi nila kailangang makaramdam ng pagkakasala. Naniniwala siya na ang taong siya ngayon ay bunga ng kanyang sariling mga pagpili. Habang lumuluha, nagpasalamat si Hinazoki kay Setoro, at sinabing dati ay isang malungkot na buhay lamang ang kanyang naiisip, ngunit ngayon ay mayroon na siyang pamilya, at lahat ng ito ay salamat sa kanya. Ang mga salitang iyon, kasama ang imahe ni Mirei, ang kinabukasan na kanyang tinulungang likhain, ay lubos na nakaantig kay Setoro. Kahit hindi niya maalala ng eksakto kung ano ang kanyang ginawa, isang apoy ng determinasyon ang muling nag-alab sa kanyang puso. Dahil sa isang bagong layunin, sineryoso ni Setoro ang kanyang sarili sa rehabilitasyon, hiniling sa doktor na doblehin ang kanyang schedule ng pagsasanay, umaasang makalabas sa lalong madaling panahon. Sa panahong ito, nakipagkaibigan din siya sa isang babae na nagngangalang Kayomi, na ginagamot para sa isang sakit at malapit nang sumailalim sa operasyon. Gamit ang kanyang sariling karanasan, hinikayat niya itong maging matapang, sinabi sa kanya na upang makahanap ng lakas ng loob, dapat niyang isipin ang mga ngiti ng mga mahal niya, at, syempre, dapat din siyang ngumiti.
Ang dalisay na pagkakaibigang ito ay nagpakita na ang kabaitan at pagnanais ni Setoru na protektahan ang iba ay hindi kailanman nagbago. Gayunpaman, ang kanyang biglaang katanyagan ay nakakuha rin ng atensyon ng mga paparazzi mula sa mga magasin ng tsismis, na palihim na kumuha ng litrato sa kanya sa looban ng ospital. Kinailangang may mamagitan para protektahan siya. Ang istorbong ito ang naghanda ng huling engkwentro. Isang araw, isang kakaibang lalaki ang nagpakilala bilang si Manabo, isang politiko. Gayunpaman, nakaramdam si Setoru ng kakaibang pamilyaridad. Pagkatapos, isiniwalat ng lalaki ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, siya si Yasuhiro, ang guro sa homeroom ni Setoru sa ikalimang baitang, ang asasin na nagtangkang lunurin siya 15 taon na ang nakalilipas. Kahit na hindi pa nababalik ni Setoru ang kanyang mga alaala, nakausap pa rin niya ito. Ipinaliwanag ni Yasuhiro na binago niya ang kanyang pangalan matapos magpakasal sa pamilya ng isang politiko at minana na ngayon ang karera sa politika ng kanyang biyenan. Isiniwalat pa niya na siya ang nagayos para ma-admit si Kiyomi sa ospital na iyon. Sa pamamagitan ng kanyang koneksyon sa isang direktor ng ospital, sinabi niyang alam niyang maagang nagising si Setoru at sabik na naghintay ng 15 taon para makita siyang muli. Ang kanyang mga salita ay puno ng kasinungalingan at isang hindi mapagkakamalang nakatagong banta. Isang hapon, hinanap ni Yasuhiro si Setoru at iminungkahing pumunta sila sa mas tahimik na lugar para mag-usap, malayo sa mga paparazzi. Dinala niya si Setoru sa isang lihim na elevator at dinala ito sa rooftop ng ospital, isang liblib at bawal na lugar na ang lugar ay nagpapaalala kay Yasuhiro ng lihim na base ni na Setoru at ng kanyang mga kaibigan noon. At doon, sa maangin na rooftop, kaharap ang kanyang mortal na kaaway, nilero ni Setoru ang kanyang huling baraha. Ipinahayag niya na nabawi na niya ang kanyang mga alaala. Sa malamig na rooftop ng ospital sa ilalim ng kulay abong kalangitan, ang huling paghaharap ni Setoru at ng kanyang matinding kaaway ay umabot sa sukdulan habang papalapit na sa kanyang kasawian si Yasuhiro. Nang ipahayag ni Setoru na nabawi na niya ang lahat ng kanyang mga alaala, ang mga huling piraso ng nakaraan ay napunta sa kanyang isipan sa pamamagitan ng emosyonal na muling pagsasama kay Hinazoki. Ang batang babae na kanyang iniligtas ay isa ng masayang ina, at ang pagkakita sa kanya at sa kanyang anak na si Mirai kasama ang kanyang taus-pusong pasasalamat ay nagsilbing isang makapangyarihang catalysta na nagbukas ng nakakandadong pinto sa kanyang alaala. Sa wakas ay naalala ni Setoru ang lahat. Naalala niya na iniligtas niya si Hinazoki mula sa isang kalunos-lunos na kapalaran, at pagkatapos, kasama ang kanyang mga kaibigan, ay nagsikap na tiyaking hindi na malulungkot sina Nick Nessie at Ms. Ada, na ginagawang mas mahirap na target para sa mandaragit. Ang lakas ni Setoru ay nagmula hindi lamang sa mga nabuo ang alaala kundi pati na rin sa matibay na suporta ng kanyang mga kaibigan. Sa isang pag-uusap kay Kinya kalaunan, nalaman niya na hindi siya kailanman pinabayaan ng kanyang mga kaibigan. Ipinaliwanag ni Kinya na sadyang iniwasan niyang balikan ang nakaraan upang bigyan si Setoru ng oras na gumaling sa pisikal at mental. Ngunit kung balak ni Setoru na lumaban muli ng mag-isa, hindi nila ito papayagan. Isiniwalat ni Kinya na sa loob ng 15 taong koma ni Setoru, ang kanyang matapang na mga kilos ay naging inspirasyon sa lahat. Si Hiromi, pagkatapos bisitahin si Setoru sa ospital, ay naging isang doktor, at si Kinya ay naging isang abogado, na patuloy na nakikipagtulungan kay Shiwada upang hanapin ang sumalakay na umatake kay Setoru. Sila ay lumaki mula sa mga bata hanggang sa maging malalakas na matatanda, lahat ay sabik na maabyutan ang kanilang bayani at lumaban kasama niya. Umalangaw sa isipan ni Setoru ang mga salita ni Kinya, tulad ng mga salita ni Eri tungkol sa pagnanais na magtiwala sa isang tao para sa sarili niyang kapakanan, at napagtanto ni Setoru ang katotohanan, hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang mga kakampi at tunay na kaibigan na maaasahan niya. Dahil sa kumpiyansang iyon, hinarap ni Setoru si Yasuhiro, na nanatili sa kanyang dating anyo 15 taon na ang nakalilipas, nahuhumaling sa ideya na mahuhulaan ni Setoru ang bawat galaw nito, na parabang nakikita ni Setoru ang hinaharap, at kinumpirma iyon ni Setoru. Sa halip na magpakita ng takot, natawa si Yasuhiro nang nakakakilabot at isiniwalat ang kanyang huling plano, isang detalyadong plano para tapusin si Setoru. Alam niyang palihim na nire-record ni Setoru ang pag-uusap, marahil ay tinatawagan si Kinya,
ngunit wala siyang pakialam dahil natapos na ang statute of limitations para sa 15 taong gulang na kaso, at iginiit niyang hindi na siya gagawa ng mga krimen. Sa halip, gumawa siya ng isang bagong krimen. Isiniwalat niya na ang IV bag ni Kiyomi, ang pasyenteng may sakit na kinaibigan ni Setoru, ay lalagyan ng nakakasawi na muscle relaxant sa ganap na 4:00 ng hapon, at ang mga fingerprint ni Setoru ay naitanim na sa bag. Ang senaryo ni Yoshihiro ay si Setoru, sa isang kilos ng pagpaslang gamit ang awa para sa isang takot na babae na nahaharap sa operasyon, ay kumilos at pagkatapos ay pinahihirapan ng pagkakasala at nagpakasawi sa pamamagitan ng paggulong ng wheelchair mula sa bubong, isang perpekto at hindi maiiwasang bitag. Pinilit ni Yoshihiro si Setoru na pumili, ibunyag ang sikreto ng pagkakita sa hinaharap upang makakuha ng maliit na pagkakataon na iligtas si Kiyomi or manatiling tahimik at hayaan silang masawi. Ngunit naubusan na ng oras, at naniwala si Yoshihiro na siya ay nanalo, kumbinsido na ang mga salita ni Setoru tungkol sa hinaharap ay walang iba kundi mga kasinungalingan. Gayunpaman, binaligtad ni Setoru ang sitwasyon sa pamamagitan ng isang psikolohikal na atake. Naalala niya ang isang pag-uusap sa kanyang ina, na napagtanto na nabawi niya ang kanyang mga alaala nang bumisita si Hinazoki. Hindi sinubukan ng ina na pigilan si Hinazoki dahil alam niyang lumaki na si Setoru at kailangang harapin ang sarili nitong nakaraan. Si Setoru ay inspirasyon ng pilosopiya ng pagpuno ng mga kakulangan sa loob ng sarili, isang aral na minsang itinuro sa kanya ni Yoshihiro. Nakatitig ng diretso sa mga mata ng kanyang kalaban, ipinaliwanag ni Setoru na matagal nang tapos ang kanilang laro at ang tunay na panalo ay siya dahil nailigtas niya ang lahat, sina Hinazoki, Nakaneshi, Hiromi, at maging ang kanyang sariling ina, na pinaslang ni Yoshihiro sa orihinal na timeline. Isiniwalat niya ang kanyang pinakamalaking sikreto, na maraming beses siyang nabuhay muli sa kanyang buhay. At dahil alam niya ang kinabukasan ni Yoshihiro, nagawa niyang sirain ang lahat ng kanyang mga plano. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kayang tapusin ni Yoshihiro ang sinumang konektado kay Setoru, kasama na si Setoru mismo. Sa loob ng 15 taon, hindi siya pinaslang ni Yoshihiro, hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil ayaw niya. Si Setoru ang naging dahilan ng pag-iral ni Yoshihiro, ang kanyang layunin sa buhay, ang kanyang pag-asa, ang tanging tao sa mundo na maaring punan ang kawalan sa kanyang puso. Hinawi ni Setoru ang layunin ni Yoshihiro bilang isang asasin at pinalitan ito ng kanyang sariling pag-iral. At sa gayon, nanalo si Setoru. Ang mga salitang ito ay tumagos ng malalim sa hangkag na kaluluwa ni Yoshihiro, na tuluyang winasak siya. Sa matinding galit, sumugod siya pasulong, sumisigaw na mananalo siyang muli. Ngunit itinulak ni Setoru ang kanyang wheelchair patungo sa gilid ng rooftop. Hindi na malaya ni Yoshihiro na nahuhulog na pala siya sa huling patibong. Sumugod siya upang agawin si Setoru ngunit napagtanto niyang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Hinayaan niyang mahulog si Setoru. Nang makita ang pagbagsak ni Setoru, walang malay na napangiti si Yoshihiro, isang pilit na ngiti ng paglaya, dahil naniniwala siyang hindi niya kayang mabuhay nang wala si Setoru. At pagkatapos ay itatalon na rin sana ang sarili, ngunit ito ay isang pagbagsak na maingat na pinlano. Sa ibaba, ang mga kaibigan ni Setoru, si Kinya at ang iba pa, ay nakapaglagay na ng isang malaking air cushion. Nailigtas si Setoru, habang si Yoshihiro ay nahuli agad at inaresto dahil sa tangkang pagpaslang. Ang perpektong plano ni Setoru, na binuo sa lubos na tiwala sa kanyang mga kaibigan at malalim na pag-unawa sa sikolohiya ng kanyang kaaway, ay nagtagumpay. Sa mga sumunod na araw, pinagnilayan ni Setoru ang 15 taon na nawala sa kanya. Hindi na niya ito nakita bilang isang kawalan kundi bilang isang kayamanan, dahil sa isang mundong binura na siya, ang kanyang mga kaibigan ay namuhay ng buo at maligaya.